Bakit ka na naman nandito? Yichen, ikaw lang ang anak ng iyong ama. Kung hindi ka uwi, sino ang magmamana ng napakalaking yaman ng ama mo? Fang Kanghai. 5 taon na ang nakalipas noong araw na pumanaw ang aking ina. Tumawag ako sa iyo ng 100 beses, 100 beses. Gusto ko lang na umuwi ka para makita ka, ngunit ikaw. Ayaw mong umuwi kahit anong mangyari. Taong makasarili ka. Hindi ka karapat-dapat na maging aking ama. Yichen, nagkamali ang ama mo noon. Sa mga nakaraang taon, sinusubukan kong bumawi sa iyo. Ngayon, ako ang pinakamayaman sa mundo. May napakalaking yaman ako, at hinihintay ka lang na umuwi para mana ito. Anong napakalaking yaman? Anong pinakamayaman sa mundo? Wala akong pakialam. Sasabihin ko sa iyo, kalimutan mo na ang lahat. Hindi ako sasama sa iyo. Yichen, taos puso akong gustong bumawi sa iyo. Ito Rolls Royce at ang villa sa Longji Mountain ay regalo ko sa iyo. Tanggapin mo na. Umalis ka na. Huwag mo na akong gambalain sa trabaho ko. At saka, hindi ko kailangan ng mga bagay na ito. At ikaw, ayaw na kitang makita. Yichen, alam kong marami kang pinagdanan. Kung hindi ka pa handang umuwi, tanggalin mo ang card na ito. Sabi ko na ayaw ko, dalhin mo na. Pwede bang huwag mo akong gambalain sa trabaho? Kapag tinanggap mo, alis na ako. Yichen, kain na. Halika. Ang unlimited password ay ang iyong kaawan. Yichen. Ang ama mo ay nagsumikap ng buong buhay para sa napakalaking yaman. Lahat ay para sa iyo. Zana. Pag-isipan mo itong mabuti. Pagkatapos na yon, makakapag-ipon ako ng 300,000 para sa Do Re Mi Xiaoyu. Bakit nandito si Xiaoyu? Ay, Zivangshe, ang aming Xiaoyu ay nakahanap sa iyo. Talagang swerte naming sa mga nakaraang henerasyon. Xiaoyu, tita, nandito rin kayo. Ang coincidence naman. Hindi ba ito ang boyfriend ni Xiaoyu na construction worker? O hindi, si Xiaoyu ay magiging aking babae na. Kung may utak ka, umalis ka na. Ano ang ibig mong sabihin? Fang Yichen. Tayo na lang ay maghiwalay. Hiwalayan na tayo. Malapit na tayong ikasal, bakit mo gustong maghiwalay? Ito ang 300,000 na dote, kakasahod ko lang. Ako ngayon ay nobya ni Wang Xiao, itong maliit mong dot. Hindi ko ito kailangan. Ganito lang kaliit na halaga. Gusto mong pakasalan si Xiaoyu. Panaginip mo yan. Si Wang Xiao, bilyonaryo. Ano ang ipagmamalaki mo kay Wang Xiao? Suyu. Talagang para sa pera. Ikakasal ka kay Wang Xiao. Kung hindi sa kanya, sa'yo ba? Ibalik mo na yung sira mong card. Ang pakakasalan ko ay si Wang Xiao na magbibigay sa akin ng magandang buhay. Hindi ikaw na mabuting tao lang. Magkano ang kayang ibigay niya? Kaya ko rin. Hindi ako nakakamali, no? Ikukumpara mo ang yaman mo kay Wang Xiao. Hindi mo na kayang magpanggap, no? Isipin Montag. Ikaw ay isang construction worker lang. Ano ang ipagmamalaki mo kay Wang Xiao? Si Wang She ay may 12 ng properties sa Jiang Province. Ikaw? Sahod mo kada buwan ay ilang libo lang. Wala kang kahit katiting na pagkalalaki. Wala kang kwenta. Oy! Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lalaki. Kung papayag si Xiaoyu, napakasalan ako. Bibigyan ko pa siya ng Porsche Panamera. Ganito lang kaliit na halaga. Hindi mo yan makikita sa buong buhay mo. Naku, ang taong tulad niya. Paano makukumpara sa'yo, Wang Xiao? Sa tingin ko, humanap ka na lang ng ibang babae. At mamuhay ng maayos. Ang aming Xiaoyu, hindi ikakasal sa'yo. Suyu. Ang 5 taon nating relasyon, masusukat ba ng pera? Fang Yichen, ano ang silbi ng 5 taon? Ang pakakasalan ko ay isang lalaking tulad ni Wang Xiao. Ikaw? Ikaw ay mabuting tao lang. Hindi mo kayang pantayan kahit kuko ni Wang Xiao. Nahihiya ako kapag kasama kita sa labas.
Tama na, Xiao Yu. Construction worker lang siya. Sayang lang ang oras mo sa kanya. Huwag mo na siyang pahirapan. Sa tingin ko, ayaw lang niyang makipaghiwalay sa'yo. Ginagawa lang niyang paraan para umabante. Tama ka, Wang She. Bakit hindi ka pa umaalis? Gusto mong makita. Kung magkano ang bigay ni Wang Xiao sa akin, no? Tol, ngayon PA lang kita papakilalanin. Ito ang black card ng North Trust Bank. May 3 milyon dito. Pwedeng-pwede gamitin ni Xiao Yu. Ito ang pagkakaiba natin. Pareho lang to sa card na binigay sa akin ng tatay ko. Fang Yichen. Nabigla ka, no? Isa ka lang manggagawa. Nagpapanggap ka pang mayaman. Tumingin ka nga sa sarili mo, anong itsura mo? Katulad mo, hindi karapat-dapat. Kahit magsuot ng sapatos ni Xiao Yu. Fang Yichen. Nakakatawa talaga ang pagpapanggap mo. Gusto ko lang ng masarap na pagkain, magandang damit, at magandang gamit. Mga bagay na hindi mo kayang abutin sa buong buhay mo. Hindi mo kayang ibigay ang mga gusto ko. Dahil hindi mo talaga ako kilala. Isang simpleng bangko lang. Nagpakita kayo ng tunay na kulay nyo. Ang lakas ng loob mo, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng card na ito? Tama na, Xiao Yu. Isa lang siyang manggagawa, hindi niya alam yan. Ang North Trust Bank namin ang pinakamahusay sa buong mundo. Kahit ang pinakasimpleng savings card, kailangang milyonaryo ka para makakuha, at itong black card, kailangang bilyonaryo ka, at mayroon kang 100 taong pamilya para makapag-apply. Sa mga yan pa lang, wala kang laban sa akin. Isang black card lang. Ang laki ng tuwa mo. Ikaw, talagang walang alam sa mundo. Ikaf, Fang Yichen, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Isa lang siyang manggagawa na inggit sa mayaman. Xiao Yu. Tita, hindi mo kailangang magalit sa ganyang tao. Inggit lang yan, hindi niya kayang abutin ang gusto niya. Isang langgam lang yan. Ikaw naman. Hindi lang makipot ang pananaw. Mababa ang ugali. Kung hindi ka marunong magsalita, tuturuan kita. Fang Yichen. Hindi mo kayang gulantangin si Wang Xiao, tandaan mo. Hindi lang sa maliit na lungsod ng Haishi, kahit sa Bongjiang Province, ilan lang. Ang mayroong black card ng Nutsin Bank. Isang salita lang nila, mapuputol ang kabuhayan mo. Isang bulakbol. Ang makakapagputol ng kabuhayan ko. Black card. Meron din ako. Paano ka nagkaroon ng black card? Impossible, paano ka nagkaroon ng black card? Akala Montag BA, SA isang Peking kat na ito, maluloko Montag ako. Huwag mong sukatin ako sa iyong makipot na pananaw. Ang yaman ko. Hindi mo kayang isipin. Ikaf. Peking Kat ito, halata naman. Ang black card ng Nutsin Bank, isa lang sa buong mundo. Hindi PA ito na aktibato. Kahit isa, walang nakakita, ibig sabihin hanggang ngayon. Hindi pa ito naipamahagi, isang card na hindi pa. Naipamahagi, paano ito nasa kamay mo? Ay apek itong card, halata naman. Hindi ko na kailangan pang i-verify. Bakit mo nasabing fake itong card? Ang card ng Nutsin Bank, itim ang buong katawan, pero itong sa iyo. May gintong gilid, ito yung hindi PA na aktibato na golden black card. Isang hindi pa na-activate na golden black card. Paano ito nasa kamay mo? Kaya siguradong fake ito. Fang Yichen. Para lang lokohin ako na makasama ka, gumawa ka ng peking black card. Nakakadiri ka talaga. Sabi ko na. Totoong card ito. Fang Yichen, itong trick Montag. Bata lang ang maluloko Montag, ngayon dala Montag itong peking kat. Kung ibang tao, hindi nila mapapansin. Pero niloko Montag si Wang She. Maling ta ang niloko Montag. AME, pasensya na, may isang bagay akong nakalimutan sabihin sa iyo. Ako ang anak ng presidente ng Nutsin Bank. Ano ang kalagayan ng bangko? Hindi ko alam, itong black card. Hindi ko lang ito nakita. Kahit tatay ko, hindi nakakita, pasensya na. Nahuli ko ang kasinungalingan mo. Hindi mo ito nakita. Dahil hindi ka karapat-dapat. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Nang api ka pa sa mga mataas na opisyal ng Noban. At gumawa ka pa ng peking black card. Sa mga bagay na ito pa lang. Sapat na yan para makulong ka ng ilang dekada. Kung ngayon ay lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin, baka sakaling isipin kong patawarin ka.
Kung hindi, sigurado ako. Ngayon ang huling araw na makikita mo ang araw. Fang Yichen, mas mabuti pang humingi ka na ng tawad. Nagalit si Yang Master Wang. Isang taong may malaking impluensya. Baka ikaw pa ang mapahamak. Ang dapat humingi ng tawad ay siya. Ikaf. Sige. Ngayon din ay ipapakita ko sa iyo kung sino ang dapat humingi ng tawad. Maglulog-in ako sa sistema ng Nobank at malalaman agad. Fang Yichen, wala ka bang kahiyan. Kailangan ba harapin mo ang matibay na ebidensya? Bago ka aminin. Ano? Ano ang nangyari kay Yang Master Wang? Nasa Jiang Province talaga ang Golden Black Card. Ha? Hindi pwede, kahit nasa Jiang Province, hindi naman siya. Ang isang lalaking tulad niya ay hindi maaring magmay-ari nito. Tama. Ang Golden Black Card ay dapat imbitahan lamang. Kahit gaano kalakas ang isang tao, hindi maaring mag-apply para dito. Kung gayon ang isang ito, Ninakaw, siguradong ninakaw niya, muntik na akong. Maniniwala sa mga kasinungalingan mo, Fang Yichen. Ang nakaw ay masarap. Kaysa sa paggawa ng peking card. Mas masahol pia. Ano ang ebidensya nyo na nagnakaw ako? Si Yang Master Wang ay ang director ng Departamento ng Impormasyon sa Seguridad ng Noban. Kung gusto mong malaman kung ninakaw mo ang black card na ito, napakadali lang. kung ninakaw, malalaman ko agad ang black card ng Nobank. May fingerprint at tracking function kapag may ibang gumamit. Pagkalipas ng 2 oras, automatikong ma-freeze. Tatawag lang ako. Malalaman kung kanino nawala ang card. Tingnan natin kung gaano katigas ang panga mo. Hoy Assistant Son. Pakicheck ang black card na may ending na 0001. May nawawala ba? Report kay Boss Wong. Ang black card na may ending na 0001 ay walang nawawala. Ano? Alam ka una. Hindi pa na-activate ang card na ito. Kaya pagkatapos niyang nakawin, wala siyang pagkakataon na magamit ito. Kaya hindi ito makita ng bangko. Xiao Yu. Buti na lang hindi mo kinuha ang card na iyon noon. Kung hindi, tiyak na madadamay ang buong pamilya Su. Ang galing ng imahinasyon mo ah. Fang Yichen. Wala ka ng pag-asa. Kayo ang walang pag-asa. Fang Yichen. Ang lakas ng loob mo, kumuha ka ng ninakaw na card. Gusto mong ipahamak ang pamilya namin na Su. Wang Xiao, kailangan parusahan ng mabuti ang bagay na ito. Bigyan natin ng leksyon ang lalaking ito, na walang alam sa mundo. Ang dapat parusahan ay kayo rin. Ako ang may-ari ng black card na 0001. Ginong Fang. Ako ang iyong personal na manager na si Shili. Ano ang may paglilingkod ka o? Shelley, tama ba? Binibigyan kita ng 3 minuto para makarating sa iyong CJ. Kung mahuhuli ka, kukunin ko ang lahat ng assets. Sa Nooxin Bank, Huwag po Ginoong Fang. Kung kukunin mo ang lahat ng assets, magsasara ang bangko namin. di bilisan mo. Fang Yichen, tumawag ka ng tulong, ano? Haha, magaling. Ang galing mo magtrabaho. Alam mo ba kung sino si Shilay? Siya ang Deputy President ng Nooxin Bank namin. Akala mo ba? Napagtawag mo lang, maniniwala ako na darating siya? HMPH, ang galing Montag magpanggap, construction worker ka lang. Bakit hindi ka na lang mag-extra sa pelikula? Mas malaki ang kita diyan kaysa sa pagtatrabaho mo sa construction. 3 minuto, hintayin nyo. Ililipat ko ang lahat ng assets. Wala kang ang 500 piso sa bulsa mo. Natatakot ako. Natatakot ako na wala ang 500 piso mo sa Nooxin Bank. Magsasara ang Nooxin Bank. Hindi siya walang 500 piso. Kundi wala ka man lang 50 piso. Kapag nailipat ko na ang lahat ng aking ari-arian, huwag kang magmamakaawa sa akin. Seryoso ka talaga sa pag-arte mo, ha? Fang Yichen, hindi papayagan ng North Trust Bank ang mga tulad mong magwala. Kung ayaw mong mapahiya, umalis ka na. Fang Yichen, kung talagang ginulo mo, Ang loob ng North Trust Bank. hindi mo kayang isipin ang mga kahihinatnan. Umalis ka na lang kaya. Hindi siya makakaalis ngayon, naipaalam ko na. SA Security Team in North Trust Bank. Narito na ang inspection team. Tao. Sino ang may lakas ng loob gumalaw? Ngayon ka natatakot? Nasaan na yung kayabangan mo kanina? Yang Master Wang. Dahil sa akin lang si Fang Yichen. Ay gumawa ng mga kalokohan ito.
Kahit nakakagalit, hindi naman dapat mamatay. Patawarin mo na siya this time, Xiaoyu. Sa ganitong sitwasyon, Tinutulungan mo pa rin ang walang kwentang ito. ang iyong nobyo ay siyang Master Wang. Kung sasaktan mo siyang Master Wang. At bawiin niya ang pondo ng Sugru. Talagang wawakwak na ang pamilya natin. Tumigil ka na, ma. Fang Yichen, hindi ka aalis? Hintayin Montag bang kumilo siyang Master Wang? 1 minuto. Mukhang 1 minuto na lang ang natitira mong pagkakataon. Saktan, baliin ang binti, dalhin para sa investigasyon. Tigilan niyo. Vice President Sher. Zia. Talagang nakapagdala siya ng tao. Ano ang nangyari dito? Vice President Sher, ipaglaban Montag naman kami. Ang taong ito, Hindi lang nagnakaw ng inyong. North Trust Bank Black Card, pinapasa pa sa akin ang sisi. O manhin, madam, sa loob ng 100 taon ng North Trust Bank, hindi pa nangyari na manakaw. Ang isang black card, may ebidensya ba kayo? Ako, Vice President Xi, ang lalaking ito ay isang construction worker lang. Ni hindi nga makapagbigay ng dowry para sa anak ko. Paano? Magiging kanya ang card na ito. Mga ginang, baka nagkakamali kayo kay MR Fang. Ang aming eksklusibong black card ng Nutsin Bank, isa lang ito sa buong mundo. Ang card na ito ay kay MR Fang. Ano? Yichen, mayroon ka palang Nujin Black Card. Bakit hindi ko alam ito? Nga Yichen, huwag mo kaming isipin na maliit. Yung mga sinabi ka o kanina, Zana. Huwag mo nang isipin. Salamat sa tulong mo ngayon. Wala na akong ibang kailangan. Sige, mauna na ako. MR Fang, ang Nutsin Bank namin, ay laging handang maglingkod sa inyo. Mangyaring maniwala kayo sa aming kakayahan. Kung wala ng ibang kailangan, hindi na kita abalahin. Zandali. Mga Kazapvat. Wang She. Shelly, bilang Vice President ng Nutsin Bank. Nakipagsabuatan ka pa sa isang construction worker para linlangin kami. Wang Xiao, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi ako nagsisinungaling. Matigas talaga ang ulo mo. Kanina hindi niya masabi kung saan galing ang card na ito. Lalo na, kung bakit hindi pa ito na-activate at nagamit. Inilabas lang niya ito para makulit kay Suyo. Ngayon sinasabi mo na sa kanya ang card na ito? Ibig sabihin lang nito, pinoprotektahan mo ang krimen. Mabuti. Pareho pala kayo. Fang Yichen. Ang galing mo na, nakakuha ka pa ng Vice President Xi para magpanggap. Wang Xiao, hindi tama ang sinasabi mo. 20 taon na akong nagtatrabaho sa Nutsin Bank. Laging tapat at sumusunod sa batas. Hindi ko kalanman ginawa ang anumang labag sa bangko. Talaga? Dahil tapat ka, kaya wala kang pera sa bulsa? Nakipagsabuatan ka pa sa isang construction worker para linlangin kami. Sabihin Montag, magkano ang nakuha mong pera? Wang Xiao, okay lang kung ako ang mali mo. Pero kung ma-offend mo si MR Fang, malaking pinsala. Ang may dudulot nito sa bangko namin, baka tuluyan kaming mapahamak. Bastos ka, Shilay. Para sa isang construction worker, ginawa mong napakababa ang Nutsin Bank. Sinasabi mo pa na hindi ka nagnakaw. Vice President Xi, pag-isipan mong mabuti. Para sa isang construction worker, Isasakripisyo mo ang kinabukasan mo? Worth it BA. Tama si Vice President Xi. ang Nutsin Bank ay isa sa pinakamahusay sa mundo, isang bagay na hindi maabot ng ordinaryong tao. Bilang mataas na Vice President, kung dahil sa kanya, ang ganitong uri ng tao ay nagpayaman sa sarili at inilagay ang reputasyon ng Nutsin Bank sa panganib, kung kumalat ito, ay tiyak na magiging katatawanan. Talagang mababa ang tingin mo sa tao ah. Tumahimik ka. May karapatan ka bang magsalita dito? Kung si Shiley ay tumanggap ng perang madumi, ang bangko ang bahala sa kanya. At ikaw ay maghihintay na lang na mabulok sa bilangguan. Huwag, huwag. Ako si Shiley, nanunong ka sa ngalan ni Guan, na hindi tumanggap. Kahit kusing mula kay Ji Fang, kung meron man, handa akong sumailalim sa investigasyon ng Nutsin Group. Walang kahit katiting na reklamo. Ito ang hinihintay kong salita mo. Ngayon din ay ipapaalam ko sa Nutsin Bank na ikaw ay agad na tatanggalin. At ipapaalam sa buong industriya ng pananalapi na ikaw ay permanenteng itimista. At hindi na muling makakapagtrabaho. Wang Xiao, ako ay inosente. Fang Yichen, ngayon ay nagugulumihanan ka na. Ang tinawag mong tulong ay hindi ka matutulungan. Tulong. Hindi ko kailangan ng tulong. Matigas pa rin ang mukha mo, Fang Yichen. Si Shelley ay tinanggal na sa Nutsin Bank. At itimlista sa buong industriya ng pananalapi, ngayon tingnan natin kung sino pa ang makapagsasabi ng kahit isang salita para sa iyo. Wang Xiao, talagang magaling ka, isang tingin lang ay natukoy mo na. Ang mga pandaraya ng dalawang ito, kung hindi, kung tinanggap talaga natin ang card na ito,
Ang puri ng aming Xiaoyu ay talagang masisira. Tita, ang pag-alis sa kanila ay kasing dali lang ng pag-apak sa langgam. Ginawa ko ito. Paprotektahan si Xiaoyu at ang reputasyon ng Nuotsin Bank. Fang Yichen, nakikita Montag ba? Ito ang tunay na lalaki. Ang dapat mong maging. Hindi tulad mo na puro daya lang. Gagawin ang lahat para lang sa sariling interes. Nabulag talaga ako noon, nakisama sa iyo ng matagal. Pag naalala ko, nakakadiri. Fang Yichen, nakikita mo na. Ang daya ay daya, may sasabihin ka pa ba ngayon? Fang Yichen, Noon, dahil sa tingin ko ay isa kang mabuting tao. Isinip ko pang pakasalan ka, pero ngayon, ikaw ay isang nagmamahal ka. Ng kahit sino. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob, umarte ng ganito katagal. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Wang Xiao. At magdusa ng 3 araw at gabi sa harap ng Nuotsin Bank. Baka sakaling makiusap ako para hindi ka mawalan ng kamay o paa. MS, Su, Bang She, Ubat naman. Ji Fang, dahil mayroon siyang golden black card. Ibig sabihin, ang kanyang mga ay hindi matantya sa ating bangko. Kung mapapahamak si Ji Fang, ang ating bangko, ay maaaring magkaroon ng problema sa cash flow o mabangkarot. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikita ang katotohanan. Isa lang siyang manggagawa. Saan galing ang napakaraming ari-arian? Yung Master Wang, bago mo malaman ang buong kwento, huwag mong husgahan ang tao sa itsura. Ayon sa alam ko, ang unang batch ng ating black card ay talagang nasa Jiang Province. At baka si Ji Fang nga ang may-ari nito. Kalokohan. Milyon-milyong tao sa Jiang Province, bawat isa ba ay maaaring may-ari ng gold black card na ito para protektahan mo lang itong isang tao. Ginamit mo pa ang ganitong dahilan. Shirley o Shirley, bakit ngayon ko lang napansin na sa Nuotsin Bank, may isang tulad mong pasaway? Ziga na? Hindi na kita pakikialaman ngayon. Dalhin ninyo si Fang Yichen. Sandali, Yang Master Bank, ako si Shilai. Bilang Vice President ng Nuotsin Bank, babalaan kita. Kahit gaano kakalakas, ito ay internal na usapin ng aming bangko. At hindi papayagan ang sinumang dayuhan na makialam. Kahit ang iyong ama ay dumating, naniniwala ako na magiging magalang siya kay Ji Fang. Ang Nuotsin Bank ay hindi papayagan ang sinumang. Mayabang na gawin ang gusto nila. Ikaf, Vice President Shi, ang ama ni Yang Master Wang. Ay ang presidente ng Nuotsin Bank. Bilang Vice President lang. Gusto mong dikitan ang presidente. Shi, ang aking ama ay iyong superior. Ang presidente ng Nuotsin Bank na may kapangyarihang gamitin ang lahat ng resources. Lalo na para alisin ang isang tao. Ikaw na malapit ng matanggal. Naglakas loob kang punahin ang aking ama? Vice President Xi, huwag mong kalimutan na ikaw ay isang Vice President lang. Kahit gaano kataas ang iyong kakayahan, hindi mo kayang protektahan si Fang Yichen. Ang aming Young Master Wang ay tunay na anak ng presidente. Akala mo ba ang presidente ay katulad mo? Na walang mali? Kayong lahat? Napakalupit ninyo. Hinamak ninyo ang pinakamataas na guest ng Nuotsin Bank at magdudusa kayo sa inyong ginawa. Sa tingin ko, ikaw ang dapat magdusa. Tatawagan ko na ang aking ama at ipapakita ko sa kanya kung paano ang kanyang pinakamatapat na subordinate ay nagsasamantala. Oy, pa, may problema. Ang gold black card ng Nuotsin Bank ay ninakaw at si Shili ay natatakip. Halika kagat. Ano? Papunta na ako. Maya-maya dating ang tatay ko. Tingnan natin kung paano ka magdadahilan. Sige, hayaan nating makita niya ang kanyang paboritong anak. Kung ano ang ginagawa. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, sisirain kita. Fang Yichen, Ikaw ang dahilan ng lahat ng nangyari ngayon. Hindi mo lang naapektuhan si Vice President Xi. Nagambala mo pa ang presidente. wala man lang pagsisisi. Matigas pa rin ang ulo mo. Kung sa tingin mo ako ang nagnakaw ng card, kukunin ko na ito ngayon. Mula ngayon, tapos na ang lahat sa atin. Gusto mo pang sirain ang ebidensya? Walang pak-isa. Yang Master Wang. Direktang ebidensya ito ng krimen nyo. Gusto nyong sirain? Huli na. Alin mong mata ng aso ang nakakita na gusto kong sirain? Hindi mo kinuha kanina, hindi mo kinuha mamaya, bigla mo na lang gustong kunin. Habang malapit nang dumating ang tatay ko. Ano pa ang ibig sabihin nun kundi pagsira? Fang Yichen, kinakabahan ka na ba? Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung sino talaga ang kakabahan pagdating ng panahon. Parang asong hindi mapigilang kumain ng tae. Alam mong hindi ka na makakabangon. Kaya naninipa ka na lang ng kung sino. Tama ba? Fang Yichen, kung may konting responsibilidad ka lang, hindi kita magiging kasuklam-suklam. Ako ang naninipa. Kayong mga asong tumatahol ang problema. Ni hindi nyo alam. Kung kanino ang card, nagwawala na kayo. Tumahimik ka. Fang Yichen, ang kapal Montag. Ang anak namin si Xiaoyu ay ayaw lang. Magpakasal sa'yo, ganyan ka na agad. Kung napangasawa ka ni Xiaoyu, Baka matagal na siyang inapi mo. Titak Xiaoyu, pakiramdaman ninyo. Ang ganitong pag-asta ay dahil wala na siyang lugar. Kaya nagwawala na lang. Huwag nyo nang pansinin. Tingnan mo ang kabaitan niyang Master Wang. Ikaw? Naku, hindi mo kayang pantayan. Kahit alikabok sa sapatos niyang Master Wang. Kung ganyan ang tiwala mo sa akin, ibalik mo ang card. Hindi ko na kailangang patunayan ang aking inosensya.
Yung Master Wang, ibalik mo na lang ang card na ito. Kay Mr. Fong. Ang Global Limited Edition Gold Black Card na ito ay may fingerprint lock. Kapag matagal na nasa ibang tao, may tuturing na pagnanakaw. Kung ibabalik ito at masira, sino ang mananagot? Ilapak Montag. Tatay, siya ito, yung batang ito. Hindi alam kung saan nakuha ang aming Gold Black Card. Pinoprotektahan ni Manager Shi ang krimen, sinasabi niyang kanya ang card. Malinaw ang ebidensya, dalhin mo na sila. Bastos. Balang mali na anak. Papa, ano ba ginagawa Montag? Sa harap ng maming tao, pinag-usapan ang pagnakaw ng Black Card ng Notsin Bank. Nasaan ang mukha ko? Tiwin, siyang Master Wang ay para sa Seguridad NG Noxin Bank. Kung manakaw o pekin ang black card na ito. Malaki ang mawawala sa Notsin Bank. Hindi ito ninakaw, at lalong hindi pek. Ito ay talagang kay MR Fang. Imposible, imposible talaga ito. Presidente, kayo pala talaga. Ako ang manager ng Tia House na ito. Hindi ko alam na kayo pala ang dumating. Pasensya na sa pagtanggap. Narinig ko lang ang usapan ninyo. Tungkol sa Noxin Bank. Mga kagalang-galang na tao. Zama-zama po tayo SA VIP Lounge. Para hindi mabunyag ang mga komersyal na sekreto. Opo, Mr. Fang, halina po. MR Fang, pasensya na sa hindi magandang serbisyo kanina. Zanay patavarin Montag kami. Hindi ako karapat-dapat ang Noxin Bank. Ay pinakamalaking bangko sa mundo. Maliit lang ako, hindi ako karapat-dapat sa serbisyo nyo. Mr. Fang, sobra naman po. Ang hawak ninyo ay Gold Black Card ng Notsin Bank. Isa lang sa buong mundo. Kung hindi kayo karapat-dapat, sino pa? Pero may isang bagay. Ang Gold Black Card na ito ay hindi pa na-activate. Walang nakakakilala sa inyo sa buong Notsin Bank. Pa sa seguridad, kailangan namin ay verify ang inyong pagkatao. Sana'y makipagtulungan kayo. Walang problema. Salamat po, Mr. Fang. Tanong ko lang, paano ninyo nakuha ang card na ito? Ibinigay sa akin. Fang Yichen, ang lakas ng loob mo. Ibinigay sa iyo? At Gold Black Card pa? Kung magsisinungaling ka, gawin mong believable. MR Fang, ang Gold Black Card na ito ay dapat imbitahan ng Notsin Bank bago makuha. At hindi pwedeng ipasa basta-basta, para lang sa pamilya. O miyembro ng angkan ang paggamit nito. MR Fang, ano po ang negosyo ng inyong pamilya? Wala akong pamilya. Bala. Fang Yichen, ngayon nahuli ka na. Ito, hindi mo alam ang buong kwento. Si Fang Yichen na ito. 5 taon niya akong hinabol. Hindi ko siya pinatulan. Isa lang siyang manggagawa sa konstruksyon. Nagbubuhat ng sako. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Bigla na lang na kunwaring mayaman. Ito pa, may dala-dala pang Gold Black Card. Fang Yichen, Simpleng tanong lang ng manager. Hindi mo na masagot. Tingnan natin kung paano mo ito lulutasin. MR Fang, huling babala ko na ito sa iyo. Kung hindi mo masabi kung saan galing ang Gold Black Card na ito, may kahapatan akong isipin na ninakaw mo ito. Sabi ko na. Binigay lang sa akin. Ano ang relasyon mo sa taong yun? Isang taong walang responsibilidad, ano bang relasyon namin? Manager, nakita mo na, hindi niya masabi kung sino yon. Ibig sabihin, hindi talaga siya totoo. Ninakaw niya lang yung card. MR Fang, huling babala ko na ito sa iyo. Kung hindi mo masabi ang relasyon mo sa may-ari ng card, tatawag ako ng pulis ngayon din. Tatay ko. Ano? Tatoy MO? Fang Yichen, ang galing mo talagang magsinungaling. Isa kang hamak na trabahador. Baka naman tatay mo ang pinakamayaman sa mundo? Tama. Siya nga. Nababaliw ka na ba? Kung ganun ang sinasabi mo, ang anak ng pinakamayaman sa mundo ay isang manggagawa. Isipin mo mabuti ang sasabihin mo, kahit anong pangalan ang sabihin mo. Sumagot pa sasabihin natin mo. Pinakamayaman sa mundo. MR Fang, dahil sinabi mong ang card ay sa tatay mo, at siya ang pinakamayaman sa mundo. Paniniwalaan muna namin ito. Pero ang nauna ay, simpleng tanong lang ngayon. Magkakaroon na ng formal na verification. Fang Yichen, tingnan natin. Gaano katagal pa matatagalan ang kasinungalingan mo? Ang unang hakbang sa verification ay ang pagsabi ng numero ng Gold Black Card. nataanta ka na? Baka kakakupit mo lang, hindi mo pa nabasa ang numero. Kung hindi niya ito malampasan, handa na siyang mabali ang mga binti at mapasok sa bilangguan. Mas mabuti pang tawagan na lang ang pulis, mas mabilis. Mr. Fong, hindi mo masagot ang unang tanong? Kung aminin mo ngayon na ninakaw mo ito, pwedeng ituring na surrender ka. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. 4 na 8. Tapos na ba ito? Nagpapanggap lang itong loko na ito. Ang numero ng bangko sa Nobank ay laging 18 digit. Tama, hindi abot ng mga manggagawa ang ganitong impormasyon. Nasa ulo ko na ang numero, hindi ba alam ni Wang? May encryption code ba ang Gold Black Card? Tama, wala si Wang sa posisyon.
Kalukuhan. Paano namin hindi alam ang numero ng bangko sa Noban? May encryption code. Siguradong gawa-gawa mo lang ito. Tama ang sinabi ni MR Fang tungkol sa numero ng Gold Black Card. Ang ordinaryong card ng bangko ay walang encryption code. Ngunit ang Gold Black Card, na isa lang sa buong mundo ay mayroon. Hindi lang nakasulat sa card ang numero. Tama ang 4 na 8 na sinabi ni MR Fang, hindi si Papa. Ano ba ang sinasabi mo? Paano ito posible? Siguradong inaral niya ito ng maaga. Taman ga, ninakaf lang naman ang cat. Siyempre kailangan niyang mag-aral ng maaga. Fang Yichen. Grabe ang effort mo para lang mandaya. Kung may ganito kang talento, bakit hindi mo gamitin para kumita? Paano ka naging manggagawa lang? Gusto niyang kumita, pero wala naman siyang kakayahan, puro pandaraya lang. Basura lang ng lipunan. Nasabi ko na ang pinagmulan, naulo ko na ang numero. Ano pa ba ang gusto ninyong sabihin ko? MR Fang, huwag mag-alala, ang pag-verify ng identity ay may ilang hakbang. Ang pag-ulit ng numero ay unang hakbang. Susunod na ay ang pag-verify ng password. Handa na ang presidente. Fang Yichen, hindi mo makakalampasan ito. Payo ko sa iyo. Pahalagahan mo ang bawat segundo ng iyong buhay ngayon. Presidente, lumabas na ang resulta. Successful ba ang verification? Diretso na ang resulta. Report sa Presidente. Successful ang password verification ng Gold Black Card. Alis na. Naku, anong kasalanan ang ginawa ko? Nalait ko pa ang Diyos ng kayamanan, Yichen. Sa totoo lang, nagbibiro lang ako sa iyo ngayon. Gusto ko lang makita kung nagmamalasakit ka sa akin. Kahit medyo malaki ang biro, bukas na lang tayo. O kaya mamaya na lang tayo pupunta para kumuha ng Marieg certificate, okay? Nagsisisi na. Huli na. Ikaf. Hindi PA huli. Ito pa lang ang pangalawang hakbang. Baka itong card na ito ay gumamit ng initial password simula pa lang. Kaya madali siyang nakalusot. Zuzu note. Ang huling hakbang para masira ang kanyang kasinungalingan. Ano ang ibig mong sabihin, Wang Xiao? Ang pag-verify ng pagkakakilanlan ng Nuotsin Bank ay nahahati sa 3 hakbang. Una, ang pag-memorize ng card number. Pangalawa, ang password verification. Kung sinasadya na magnanakaw na tandaan ang card number. At sinamantala ang simpleng password. Talagang madali siyang makalusot. Pero dapat niyong malaman, ang Nuotsin Bank ay isa sa pinakamahusay na bangko sa buong mundo. Ang aming security system ay napakahigpit. Ang ikatlong hakbang ay imposibleng magkamali. May ikatlong hakbang pa. Ano ba ang ikatlong hakbang? Fingerprint verification. Ngayon, tiyak na. Hindi nyo alam, ang Nuotsin Bank ay mayroong pinakamahusay na fingerprint verification system sa buong mundo. Sa ibang bangko, isang daliri lang ang kailangan. Pero sa Nuotsin Bank, kailangan ang 10 daliri. Ibig sabihin, kailangan pumasa ang lahat ng 10 daliri sa fingerprint verification para ma-verify ang pagkakakilanlan. Ibig sabihin. Ang unang 2 hakbang ay sinamantala ni Fang Yichen. Pero sa hakbang na ito, siguradong hindi siya makakalusot. Tama. Kahit gaano PA kahanda si Fang Yichen, hindi niya maaring ipagpalit ang kanyang 10 daliri sa may-ari ng card. Fang Yichen. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Wala nang paliwanag. Fingerprint verification. Sige, subukan natin. Fang Yichen. Hindi ka makakalusot sa hakbang na ito. Mas mabuting magsisi ka na lang. Para sa ikabubuti mo rin ito. Para sa ikabubuti ko. Takot ka lang na ninakaw ko ang card. At baka madami ang pamilya Su. Fang Yichen, huwag kang magmalaki. Si Xiaoyu ay gustong bigyan ka ng pagkakataon. Pero imbes na magpasalamat, sinisiraan mo pa siya. Ako si Fang Yichen, hindi ko kailangan ng tulong. Mula sa isang babaeng trader. Fang Yichen. Tama na ang away. Totoo ba ang sinasabi ni MR Fang? Subukan na lang natin. Mr. Fang, ito na ang huling pagkakataon mo. Kung mabigo ang fingerprint verification mo, ma-activate ang security alarm system ng Nuotsin. At lahat ng pulis sa lupa, dagat, at himpapawid ay lalabas. Ito ay masyadong huli para sa iyo upang sabihin ang katotohanan. G. Fang, gusto mo bang isipin ito? Hindi ko kailangang isipin ito. Hala, Sa gayon, inaasahan kong hindi mo ito magsisisi. sa oras na yon, ang mga nagsisisi nito ay natatakot sa iyo. Ang gobernador ay dapat mag-ingat tungkol dito. Kung ikaw ay karapatan sa MR Fang, kumuha ng pinakamataas na pagpapatunay na kumakatawan sa aming bago. Ang kanyang kakulangan ng tiwalaan kung si G. Fang ay maling akusado. Pagkatapos sa mga kahihinatnan, ay maaaring maging mapanganib. Ako ang pangulo ng bangko. Ako ay nangangasil. Fang Yichen nakikita Montag? Ang mga tao na hinahanap mo ay hindi makakatulong sa iyo.
Payo ko sa iyo na kumuha ng inisyatiba. Kung hindi, mamamatay ka kapag lumabas ang mga resulta ng verification. Ang batang ito ay hindi upang makita ang kabaong ng walang luha. Kung siya ay patuloy na kaya, hindi nagsisisi. Pagkatapos kailangan nating magtrabaho muli. Ilalagay natin ang 10 ng kanyang daliri. Pumili ang lahat ng mga ito. Cut off ang kanyang paraan palabas. Halika! Ang sistema ng fingerprint ng bank ay handa na magsimula ng pag-verify. G-Fong. Mangyaring. Ano ang sitwasyon? Ang paghahambing ng fingerprint ng Pangulo ay matagumpay. Ngayon ang ebidensya ay kumpleto. Tatay, ano ang ibig sabihin nito? Bago ako lumabas ngayong umaga, may ipinadala upang malaman ang impormasyon tungkol sa itim na card na ito. Holder ng card na ito. Hindi Fang Yichen. Ano? Paano maaring tiyo? Hindi ba sila basta nag-verify ang kanyang pagkakakilanlan sandali na? Hindi ito maaring maging kaloobans. Ito lamang Fangichan. Hindi, nakumpleto ang 10 daliri. Paano ito maaring maging mali? Ang may-ari ng card na ito ay talagang sa lalawigan ng Jiang. Ngunit hindi ito Fang Yichen. Sa halip, ito ay Song Yanran, ang negosyo na diyosa ng Jiang Province. Miss Song, Oh no, Miss Song? Ang negosyo Diyos ng Jiang Group. ang nangyari ngayon ay kasama ko sila. Kumilos sa isang paglalara. Hindi masasabi iyon ng Pangulo. Ang triple authentication ay lumipas. Nakita ko ang mga resulta. Ang sistema ay nakumpirma din na tama. Ang may-ari ng card na ito, paano sila naging Song Yanran? Paano ka magiliw? Kung hindi ako nagawa sa sistema ng banking, paano mo makakakuha ang malaking isda na ito? Gobernador, hindi ko maintindihan kung ano ang iyong pagsasalita. Kailangan ko bang maging mas malinaw? Ikaw ay bulsa ng pera. Sa harboring isang kriminal, sa pakikipag-ugnay sa Fangichan na ito, niloloko niya ang lahat. Ngayon, malinaw na ang ebidensya na nakaturo. Sa tunay na may-ari ng card na ito, hindi siya si Fangichan. Ano pa ang ipagkakaila mo? Ginagawa mo ang lahat, basta makakuha lang ng pera. Gusto mo pang makipagkumpetensya sa posisyon ng bangko. Panaginip lang yan. Paano nangyari ito? Fangichan, kung hindi dahil sa tiyuhin ko. At sa malaking plano niya, hindi ko malalaman na ang galing mong umarte. Sabi ko na, sa akin talaga ang card na ito. Hindi ko kilala ang sinumang Miss Song. Siyempre hindi mo kilala. Fang Yichen, isa ka lang manggagawa. Paano mo makikilala ang ganoong klasing tao? AMEA, tatay, malaki ang isyu nito. Kung malaman ng publiko na ninakaw ang aming black card, maapektuhan ang reputasyon natin. Pero, ngayon, salamat PRNS ayo. Kung hindi dahil sa'yo, paano ko mahuhuli ang malaking tiwali sa Nuot Sinbang? Shilay. Presidente, may malaking pagkakamali dito. Mali. Hintayin mong makulong at magpaliwanag sa mga pulis. Ngayon, ipinapahayag ko, simula ngayon, tanggalin si Shili. Sa posisyon bilang Vice President ng Nuot Sinbang, lahat ng ari-arian ay kukumpiskahin. At itatakwil, hindi na muling tatanggapin. Presidente, may pamilya akong binubuhay. Hindi mo ito pwedeng gawin. Dalhin niyo ang tiwali na to. Huwag kang yan. Bastos. Ang pangalan ni Boss Wang ay hindi pwedeng basta-bastang tawagin ng isang manggagawa. Ang kasabot mo ay makukulong na, hindi ka paluluhod at humingi ng tawad. Nagmamalaki ka pa. Fang Yichen. Lahat ng nangyari sa'yo ngayon ay dahil sa sarili mong kasalanan. Nagdusa ka sa sarili mong gawa. Dapa ka na at humingi ng tawad. Kung ngayon kaluluhod at magmamakaawa sa tatay ko ng 20 bisis, baka sakaling mapatabat kita. Kung hindi, sigurado ako na ngayon ang huling araw mo. Dito ang libingan mo. Ang yabang ng pamilya Wang. Ngayon, nakaupo lang ako dito. At titignan ko kung sino ang makakapatay sa akin. At isa pa, kukunin ko ang lahat ng pondo sa Nuok Sinbang. Fang Yichen, nataanta ka na ba? Kung mayroon kang kahit piso sa bangko, huwag kang mag-alala. Pwede kitang tulungan mag-close ng account. Ang Bangko Nuchin ay hindi makikipagtulungan sa mga taong may masamang ugali. CJ, ipapasara ko na ang account. Huwag kang magsalita ng walang galang. Magnakaw ng card, tapos hihingi ng pagsasara ng account. Ong tat ong MO. Tatawagan ko na si MS Song ngayon din. Malalaman na natin ang katotohanan. Tawagan Montag na, Tito. Kapag nalaman ni MS Song na ninakaw ang kanyang gold black card, baka ang buong bangko. Ay madamay. Oo, tatay. Kapag ang gold black card natin ay nawalay sa may-ari, nang matagal, mag-trigger ang alarm system. Talagang magkakaproblema tayo. MS Song, ito si Wang Kangyan, Pangulo ng Bangko Nuchin. Ninakaw ang iyong gold black card na may ending na 0001. Nahuli namin ang 2 kriminal at ihahatid na sa pulisya. Mangyaring pumunta kayo para magtestigo. NASA, Yunsij EIE room kami at naghihintay. Tingnan natin kung paano ka magsalita. Kapag dumating na ang tunay na may-ari ng gold black card.
Tito, narinig ka o. Na si MS Song ang pinakamayaman sa Jiang Province. Hindi lang siya magaling sa negosyo, maganda pa. Tama. Si MS Song ang pinakamalaking kliyente ng Bangko Nutsin. Mahigit 70% ng aming deposito ay sa kanya. Sa madaling salita, sa loob ng Dacia, tanging si Ginoong Fang Kanghai lang ang mas mayaman sa kanya. Narinig ko rin. Na ang Chanlong Group sa likod ni MS Song ay ang pinakamalaking shareholder ng Bangko Nutsin. Tama. Si MS Song ang nagtatag ng Chanlong Group. Si Ginoong Fang Kanghai ang nag-invest dito. At kalaunan, siya rin ang pumasok sa Bangko Nutsin. Siya ang pinakamalaking shareholder. Maaring sabihin, kapag ininsulto mo si MS Song, parang ininsulto mo na rin ang iyong sariling magulang. Yun pala, si Song Yanran ay isang tauhan lang ng tatay ko. Fang Yichen, alam mo na ba kung gaano kalaking tao ang inaway mo? Isang pinakamayaman lang sa Gem City. Di ko yan pinapansin. Kailangan bang magyabang ka palagi? Si MS Song ay halos idol ng bawat isa sa amin. Isang taong hindi maabot. Isang malaking karangalan na makita siya ngayon. Maaring magbago ang ating kapalaran. Nandito ka pa at nagsasabi ng mga walang kwentang salita. Hindi mo ba alam ang kahulugan ng kamatayan? Paano ito isusulat? Siege, Xiaoyu. Huwag na tayong magsayang ng salita sa ganitong basura. O ka nakita tayo nakasama ang ganitong uri ng basura. Tiyak na magkakaroon ito ng masamang epekto sa pamilya natin, Su. Huwag kang mag-alala, Ma. Tapos na ako sa kanya, si Fang Yichen. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Ang kanyang ginagawa ngayon ay hindi makaka-apekto sa atin. Mabuti naman. Sana nga totoo ang sinasabi mo. Baka mamaya ay magsisisi ka. Ang dami mong salita, baliin ang isang binti para matuto. Oo. Young Master Fang. Miss Song, hindi siya Young Master Fang. Siya ang magnanakaw na nagnakaw ng iyong gold black card. Alisin ko na siya para hindi ka madumihan. Miss Song, ano po ang ginagawa ninyo? Mga taong bulag. Miss Song, Sa tingin ko po ay nagkakamali kayo. Sie Fang Yichen. Siya lang ay isa kong tagasunod. Para mapakasalan ko siya, ninakaw niya ang iyong gold black card. Kanina pa sinasabi na kanya ang card, ang cute-cute niya. Huwag kang magpakita ng awa. Tagasunod na cute. Miss Song. Dapat po ninyo siyang parusahan. Sa tingin ko ngayon ay kayo ang dapat parusahan. Miss Song. Kayo po ang pinakamalaking shareholder ng Nutsin Bank. Bakit po kayo napakalambot sa isang magnanakaw ng inyong card? Hindi ninyo dapat hinamak ang identidad niyong Master Fang. Ngayon, babayaran ninyo ang lahat ng paghamak. Kai Young Master Fang. Ang identidad niyong Master Fang ay higit pa sa inyong lahat. Na naririto. Dapat kayong lumuhod at humingi ng tawad. Paano mangyayari yon? Isa lang siyang construction worker. Mabuti, Fang Yichen. Akala ko isa ka lang simpleng manggagawa. Pero ang galing mo pala, tahimik lang. Nagpakatuta ka sa iba. Xiao. Nangahas kang basahin ako. Kung hindi ka marunong magsalita, tuturuan kita. Ngayon, bilang chairman ng Nutsin Bank, tanggalin si Wang Kangyan sa Nobank. Sa lahat ng posisyon at itakwil sa buong sektor ng pananalapi. Hindi na muling tatanggapin. Miss Song, pakiusap, kahabagan ninyo ako. Ang Nobank ay aking pinaghirapan ng ilang dekada. Hindi ninyo pwedeng basta-bastang paalisin ako. Ang tulad mong taong umaasa sa kapangyarihan ng iba ay siyang napapahamak sa reputasyon ng Nobank. Wang Kangyan, makinig kang mabuti. Ikaw, ang iyong anak, at ang buong pamilya mo ay ipinagbabawalang lumapit sa Nobank kahit kalahating hakbang. Miss Song, paano ito maaring mangyari? Shirley. Miss Song, Ang ginawa ninyo kay MR Fang ngayon ay alam ko na, patas at walang kinikilingan. Simula ngayon, ikaw na ang magiging presidente ng Nobank. salamat es atibala, Miss Song. Miss Song, hindi ito maaring mangyari. Miss Song, pakiusap. Bigyan niyo pa kami ng isang pagkakataon. Pakiusap. Miss Song, Tunog ng mga asong tumatahol. Mga tauhan, dalhin ninyo palabas ang mga ito agad. opo. Ano ba? Itivan Montag ako. Huwag mo akong hawakan. Fang Yichen. Hintayin Montag ako. Kahit gaano kakalakas, isa ka lang manggagawa. Ang patay na kamilyo ay mas malaki pa rin sa kabayo. Hintayin mo ako. Dalhin na sila. Young Master Fang. Sabihin mo. Bakit mo ako tinulungan? Pagpugay kayong Master Fang. Ako si Song Yang Han. Dumating ako bilang utos ng iyong ama. Nais niyang hikayatin kita. CJ, alam ko na. Nagdesisyon na ako. Babalik ako para mana sa negosyo. Napakaganda naman, MR Fang. Tiyak na masayang-masaya si Boss Fang. Sumama na kayo sa akin pabalik ng Yanjing. Handa na ng iyong ama. Ang bahay para sa iyo. Naghihintay na lang ng iyong pag-uwi. Hindi. Hindi pa ako makakabalik ngayon. May isa pa akong mahalagang bagay na kailangang gawin.
Naiintindihan ka o. Nabili ko na para sa inyo. Ang Tianlong Group, ang pinakamalaking kumpanya sa Jiang Province. Ang shareholder ay ang iyong ama. May isa pa akong mahalagang bagay na kailangang gawin. Naiintindihan ka o. Nabili ko na para sa inyo. Ang pinakamalaking grupo sa Jiang Province, ang Tianlong Group, bagamat ang chairman nito ay ang iyong ama, ngunit lahat ng shares ngayon ay nasa pangalan mo na. Bukas ay maaari ka nang pumunta sa Tianlong Group para sa turnover. O ito, ang iyong bagong chairman. Nasingsing bilang patunay ng iyong pagkakakilanlan. Black card na walang limitasyon. Ang numero 1 Tianlong Group sa Jiang Province. 5 taon na. Gagawin ko ang lahat para pagsisihan ni Suyu ang kanyang ginawa. Yung Master Fang, sa pagkakaalam ko, ang Su Group ng pamilyang Su ay nasa ilalim ng business world, at yung pamilyang Wang kanina ay pinalayas ng Nuotsin Bank. Ngayon si Wang Hangyan. Ang tanging sandalan nila, bagamat ang Tianlong Group at Wang Group ay nagtulungan dati. Ang laki at kalagayan ng negosyo nila ay hindi sapat para gumawa ng malaking epekto. Ngayon, ang pakikipagtulungan sa Tianlong Group, ang aming pagkataon ng pamilyang Wang at pamilyang Su para bumangon. Kaya, ano ang balak mong gawin? Ngayon, alam ng lahat sa Jiang Province na may isang misteryosong mayaman na bumili ng Tianlong Group. Bukas ay maghahanda ko ng isang piging kung saan ipapakilala ko ang iyong pagkakakilanlan sa mga kilalang tao. Tiyak na darating sila sa piging at doon mo sila mapapahiya. Gawin mo ang sinabi mo. Ngayon ay ayusin ko ang ilang bagay sa Tianlong Group. Nga pala, ito rin ay regalo ng iyong ama sa iyo. Inaasahan ko ang ating muling pagkikita bukas. Suyu, iniwan mo ako dahil sa pera. Sana hindi ka magsisi bukas. Ang paglipat ng Tianlong Group ay magiging pagkakataon para sa pamilyang Wang. Hakakumangon, kunin ang 70% ng kayamanan ng Wang at ipadala sa Tianlong Group. Ito na ang pagkakataon para muling umasenso ang Wang. Ziga, Magbabago na ang Jiang Province. Dumating na ang pagkakataon. Xiaoyu, kapag nalipat na ang Tianlong Group, magbabago ang buong business world ng Jiang Province. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito at dalhin ka sa harap ng bagong chairman para magpakilala. Pagdating ng panahon, maaari na tayong umangat at hindi na tayo matitinag. Kung makakaharap natin, baka nalubog ang pamilya. Mas malaki ang sansa natin. Makuha ang pabor ng Tianlong Group. Pagdating ng panahon, ang problema sa financial gap ng Su Group ay malulutas na. Pwede nang ma-resolve ang lahat. Huwag kang mag-alala, Xiaoyu. Naayos na ng tatay ko ang lahat. Bukas, sumama ka sa akin. Kapag nakapasok na tayo sa Tianlong Group, hindi lang yung maliit mong financial gap, pati ang IE ng kumpanya. Keong, kaya. Nakita Montag na ba, Fang Yichen? Ang kinabukasan ko, hindi mo maabot. Jamin Fang, inayos ka o na si Chen Hai. Para sunduin ka. CJ, huwag magmadali. Ang Tianlong Group, ganun lang pala. Hindi ba ito ang sikat na Kuti Nazi Fang? Bakit? Nadamp ka na ni Misong? Hindi ka na makakain ng soft rice. Kaya dito ka na naghahanap ng trabaho sa Tianlong Group. Pumunta ako para magtrabaho. Pero hindi para maghanap ng trabaho. Bakit? Nagguardiya ka na? Anong kinalaman mo sa pupuntahan ko? May pakialam ka? Fang Yichen. Pwede bang maging practical ka? Sabi mo magpapalit ka ng trabaho. Walang problema. Pero huwag dito. Ang Tianlong Group. Dito pumupunta ang mga elite at kilalang tao sa buong mundo. Hindi ito lugar para sa isang construction worker. Suyu, break na tayo. Wala ka nang pakialam sa ginagawa ko. Mali ba ako? Sinasabi ko lang ito para sa ikabubuti mo. Tulat Montag. Walang diploma. Walang work experience. Magaling lang magbuhat ng sako. Kahit essay Su Group. Matatanggal ka agad, lalo na dito sa Tianlong Group. Tama si Xiaoyu. Ang Wang Group at Tianlong Group. Matagal na magkakasundo. Ziga, sasabihin ko na lang ang magagandang salita. Pa, ilipat ka sa paglilinis ng CR. Pa, hindi ka nakakahiya dito sa lobby. Dapat magpasalamat ka kay iyong Master Wang. Mas mabuti nang maglinis ng CR dito sa Tianlong Group kaysa sa construction site. Magbuhat ng sako. Baka ikaw pa ang pinakamatagumpay sa pamilya mo. Isang biyayang galing sa langit. Dapat magpasalamat ka at lumuhod. Yang biyaya, sa'yo na lang, Young Master Wang.
Hindi ko kailangan, ako si Fang Yichen. Fang Yichen. Huwag kang magpanggap dito. Narito ka lang para. Humiling na tayo ay magkasundo ulit. Malinaw kong sasabihin sa iyo, hindi ito possible. Mamaya. Makikipagkita tayo sa bagong chairman ng Tianlong Group at ako ay magiging matagumpay. Tulat Montag. Basura ng lipunan. Sa tingin mo ba ay makakasama kita? Una, may sarili akong bagay na dapat gawin sa Tianlong Group. Hindi para hanapin ka. Pangalawa, sa pagiging tao, huwag masyadong tumaas. Kapag masyadong mataas, mas masakit ang pagbagsak. Pangatlo, kayong dalawa ay parang langaw. Nakakainis ang inay nyo. Baka gusto nyo. Akin na lang umalis. Ikaf. Ikaw, maliit na kite, anong magagawa mo sa Tianlong Group? Kyo 20, sa tono ng pagsasalita mo. Parang ikaw ang bagong chairman. Huwag mong sabihin, mukha nga. Parang langgaf. Fang Yichen. Dapat mong malaman ang iyong lugar. Tulad mo, basura. Ang lakas ng loob mong magsalita sa amin na nasa mataas na lipunan. Mukhang malapit ka ng matanggal. Sinasabi namin ito para sa iyong kapakanan. Maingay. Kayo na ba ang aalis o? Ipapapalayas ko kayo. Fang Yichen, nabaliw ka ba sa hiwalayan? Ito ay Tianlong Group. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Na magyabang dito? Wang She, Fang Yichen, Balif Kana Ba? Hinampas mo ako, ngayon ay babaliin ko ang iyong binti. At tuputulin ang iyong dila para mabuhay ka ng miserable. Ta! Bangshe, ano ang utos Montag? Ito ba ang trato ng Tianlong Group? Sa mga kasosyo, Pante, isang maliit na bantay, ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Wang Xiao, wala ang taong ito sa Tianlong Group. Hindi ko kilala ang taong ito. Ano? Fang Yichen, naglalaro ka PABA ng mga panloloko? Bakit hindi mo siya paalisin? Oo, hindi pwedeng manatili ang mga walang kinalaman dito. Umalis ka na. Talagang kahit sino ay pwedeng pumasok sa Tianlong Group, nakakasama ng loob. Hindi mo man lang tinignan ang aking pagkatao, pinalayas mo na agad ako. Isa ka lang manggagawa, anong pagkatao meron ka? Nakikita mo ba? Kahit ang mga gwardiya dito, ikaw lang. Isang bagay na hindi mo maabot, sa totoo lang. Ang buong Jiang Province ay nakayuko sa paanan ng aming Tianlong Group. Kahit na ang mga kilalang tao at mayayaman ay dumating. Kailangan nilang igalang kami. Isang talang. Engata. Magbugin niyo siya at palayasin. Fang Yichen. Isa ka lang maliit na langgam na kayang patayin ng kahit sino. Anong karapatan mo para maging bastos dito? Lumuhod ka na kayong Master Wang at humingi ng tawad. Baka sakaling makiusap pa ako para sa iyo. Para hindi ka mawalan ng kamay o paa. Sabihin mo kay Chenghai na bumaba at harapin ako. Hindi Fang Yichen. Bakit mo iniisip na may kinalaman ang Tianlong Group sa iyo? Pero may isang bagay na tama ka. Meron talagang general manager sa Tianlong Group na ang apelido ay Cheng. Pero siya ay isang taong napakataas ang estado. Hindi mo siya maihahalin tulad sa iyong uri ng basura. Isang Chenghai lang. Sa iyong paningin, napakataas na niya. Manager Cheng, ang boss, ang general manager ng Tianlong Group. Lahat ng kilalang pamilya na pumupunta sa Tianlong Group. Ang pinakamataas na leader na nakikita nila ay siya. Hawak niya ang lahat ng negosyo at pakikipagtulungan sa Jiang Province. May kapangyarihan siya sa buhay at kamatayan ng mga kilalang pamilya. At ikaw, hindi ka dapat na banggitin ang kanyang pangalan. Chenghai. Sa aking paningin, hindi siya gaano importante. Ang lakas ng loob mo, diretso mong binanggit ang pangalan ni Manager Cheng. Ngayon, hindi ka na makakatakas, siguradong mamamatay ka. Nakikita mo ba? Ito ang aming Wang family. 70% ng aming kayamanan kapag inyalay ko ito kay Manager Cheng. Ang Wang Group at Tianlong Group ay magkakaroon ng malalim na pakikipagtulungan. Ang aming kumpanya ay magiging pampubliko. Malapit na itong mangyari. Et ikaf, Isaac halang. Putik na hindi kayang itaas. Talagang magaling siyang Master Wang, hindi tulad ng iba. Walang nagagawa, puro pangarap lang. Ikaw ang nagdadalawang isip. Ang Tianlong Group ay hindi nakikipagtulungan sa mga basurang serbisyo na mababa ang kalidad. Ano pang hinihintay niyo? Siraan niyo ang kanyang mga binti. Itapon siya sa labas. Tumigil ka. Manager Cheng, ang taong ito ay nanggugulo. Manager Cheng, sa wakas ay dumating ka na. Narito ang 3 credit card ng aming pamilyang Wang. 2 ari-arian, isang listahan ng mga ari-arian. Umaasa ako na sa hinahara ay patuloy mong itaguyod ang aming pamilyang Wang. Anong ginagawa ninyo dito? Manager Cheng, ang anghel na ito ang nanggugulo sa Tianlong Group. Diretso niyang tinawag ang pangalan mo at nagsalita ng walang galang. Nakikita mo, Montag? Ito ang general manager ng Tianlong Group. Malapit ka nang mamatay, pero nakita mo ang isang napaka-importanteng tao. Kahit mamatay ka, wala ka ng pagsisisi. Fang Yichen,
Nabuta Montag PAZ Boss Cheng Manager. Tapos ka na ngayon. Ikaw mismo ang humahanap ng gulo. Wala na akong magagawa para sa iyo. Ikaf si Fang Yichen, si Young Master Fang. Kumusta, Young Master Fang? Ako si Cheng Hai NG Tianlong Group. Espesyal akong pumunta para sundin ka. Boss Cheng Manager. Nakakamali ka yata. Susunduin mo siya? Kailan pa naging trabaho ng isang maliit na guard dito sa Tianlong Group na personal mong susunduin? Boss Cheng Manager. Kahit na dapat itago ang kahihiyan ng pamilya, ayoko talagang malinlang ka ng isang walang kwenta. Siya ay wala lang para sa akin, isang taong sunod-sunuran. 5 taon niya akong hinabol. Walang makakaalam ng mas mabuti kaysa sa akin. Siya ay isang. Hamak na tag-abuhat lang SA construction site. Ni hindi siya karapat-dapat na manatili dito sa Tianlong Group. Manager Cheng, nakakamali ka. Manahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Hindi mo alam ang iyong lugar. Walang kwenta. Tanggal ka na. Umalis ka na ngayon din. Nalulungkot ako na ang Tianlong Group ay may ganitong partner. Mula ngayon, ang Tianlong Group ay hindi na welcome kay Young Master Wang. Boss Cheng Manager. Desidido ka talagang protektahan ang walang kwentang ito. Hindi ba? Ako naman ay presidente ng Wang's Group. Masama naman yata na ganyan Montag ako ipahiya. Napakagaling ba ng Wang's Group ninyo? 70% ng kita ng Wang's Group bawat taon ay nakadepende sa aming Tianlong Group. At narinig ko na ang iyong ama ay pinatalsik na ng Nuotsin Bank. Kung ititigil ng aming Tianlong Group ang pakikipagtulungan, ang inyong pamilyang Wang ay babagsak kaagad. Manager Cheng. Kasalanan ka o. Tianlong Group, hindi kami makikipagtulungan sa mga taong walang modo. Simula ngayon, putulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Wang Group. At, ang sino mang makipagtulungan sa Wang Group o negosyo, putulin ang lahat ng ugnayan. Opo. Sasabihin ko sa iyo, Wang Hao, wala kang makukuhang kahit isang kusing mula sa Tianlong Group. Ano ka ba para magsalita ng ganyan? Mamamatay ka ngayon. Ano ka ba para bastusin si Fang? Cheng Hai, ang Tianlong Group ay bagong palit ng may-ari. Mukhang hindi mo alam na ang posisyon mo bilang general manager ay malapit nang matapos. Kaya sinamantala mo ang pagkakataon na ito para tumanggap ng suhol mula sa batang ito. At kasabot mo siya sa palabas na ito. Sa huli, ikaw ay isang general manager lamang. May chairman pa sa itaas mo at kasabot mo siya. Pinababa mo ang imahe ng Tianlong Group. Hindi ka ba natatakot na malaman ng mga nasa itaas at parusahan ka? Hintayin mo, pupuntahan ko na ang chairman. Sino itong nag-ingay dito? Ako si Dongking, Secretary NG Chairman. Anong klaseng asal ang pag-ingay ninyo sa Tianlong Group? Secretary Dong, hindi ako. Zia. Wala akong oras para makipag-usap sa iyo ng walang kwenta. Kung magpapatuloy ka sa pag-ingay, huwag mong sisihin ako. MR Fang, pasensya na sa paghihintay. Unahin natin ang importante, halika na. Secretary Dong, listen to the on chairman na yon. Kung pwede po, may importante kaming bagay na gustong pag-usapan. Mr. Kung wala kayong permiso, hindi kayo makikipagkita sa aming chairman. Maghintay na lang kayo dito. Mr. Fang, dito po. Young Master Fang, ano ang gagawin natin ngayon? Isang walang kwenta. Hindi naman siya makakagawa ng milagro. Nakita mo na. Nagalit na si Secretary Dong, malamang. Dinala na siya pa aksyonan. Hintayin na lang natin dito. Kapag naibigay ko na ang 70% ng kayamanan ng Wang family sa chairman, at nakuha ko na ang kanyang pabor, tingnan ko kung sino pa ang maglalakas loob na kalabanin ang Wang family. Tama, bagong palit ng may-ari ang Tianlong Group. Tiyak na magkakaroon ng malawakang pagbabago. Yang walang mata, na si Cheng Hai. Ay siguradong sasamahan ni Fang Yichen na maging basura. Pagkatapos kong makipagkita sa chairman, babalatan ko siya ng buhay. Chairman, simula ngayon, ang Tianlong Group ay ipagkakatiwala na sa inyo. Ano mang kailangan ninyo, Sabihan niyo lang ako. tungkol naman sa inyong pagkakakilanlan. Bukas, sa hapunan. Ipahahayag ko ito sa lahat. Sa ngayon, pagsikapan muna ninyong tiisin. Maliit na bagay lang yan. Bossong, si Wang Hao NG Wang Group. At si Suyo ng Su Group, nasa labas pa. Palisin na ba natin? Simula ngayon, ang mga basurang tulad nila ay hindi na papapasukin sa Tianlong Group. Opo. Chairman, sa hapunan bukas, magkakaroon tayo ng public bidding para sa mga proyektong mamahaling tourist town. Kailangan ninyong mag-ayos. Ang lugar na ito ang Papaon na rin. Sige, ayusin ka o na po kagat. Chairman, ang MG Construction Company mula SA Yun City. ay sasali rin sa bidding na ito. Sa palagay ninyo, kailangan bang makipagkita sa mga kumpanyang ito ng maaga? Hindi na. Bahala na kayo sa lahat. Sige, sa hapunan bukas, ipahayag ko ang inyong pagkakakilanlan. At saka ang mga kumpanyang sasali sa bidding. Wang Xiao, sa palagay mo, pakikiharapan kaya ako ng chairman ng Tianlong Group?
Kakapalit lang ng may-ari ng Tianlong Group, may malaking proyekto na kaagad. Kahit na makakuha lang ang aming sugroup ng maliliit na piraso mula rito, malaki na ang kikitain namin. Huwag kang mag-alala, Xiaoyu. Ang Wang Group at ang Tianlong Group ay matagal nang magka-partner. Kapag naipasa na natin ang regalo, bibigyan nila ako ng konting respeto. Kahit hindi manalo ang sugroup, makakakuha ka pa rin ng bahagi mula sa 30% na makukuha ng Wang Group. Kung makikipagtulungan talaga tayo sa Tianlong Group, Tatas ng todo ang su group. paumanhin, hindi kayo welcome sa Tianlong Group. Lumabas na kayo. Nandito kami para magbigay ng regalo sa chairman. Ikaw na isang sekretarya lang. Bakit mo kami hinahadlangan? Siguradong si Fang Yichen too. Tiyak na may sinabi siya sa harap ng chairman na nagpapasama sa ating reputasyon. Fang Yichen, ikaw pala ang may pakana nito. Wang Hao. Mas mabuti pang pag-isipan mo kung ano ang mangyayari sa grupo ng inyong pamilyang Wang sa mga susunod na araw. Secretary Dong. Maaari na kaming umalis. Ngunit ito ay 70% ng aming ari-arian. Pakiusap, ipasa ninyo ito sa chairman. Ang maliit mong ari-arian, hindi namin pinapansin sa Tianlong Group. MGA bodyguard. Ihatid ang mga bisita. Lumabas na kayo. Ano ba talaga ang nangyari, Wang She? Parang ang pakiramdam ko, itong Fang Yichen ay hindi simpleng tao. Huwag kang mag-alala. Mamaya, itong walang kwentang Fang Yichen ay palalayasin din. Kung hindi ka naniniwala, hintayin natin dito. Ingat per, Chairman. Bakit nila tratuhin si Fang Yichen? Nang may napakalaking respeto, paano siya nagkaroon ng mamahaling sasakyan? Baka naman. May koneksyon talaga siya sa Tianlong Group. Imposible. Huwag mong kalimutan, 5 taon niya kayong hinabol. Kung talagang may koneksyon siya sa Tianlong Group, alam Montag na sana iyon. Wala siyang iba, kundi isang tagapagbantay lamang. Tama. Siya ay isang. Tunay na walang kwenta. Ang sasakyan niya, baka upang pumunta sa Tianlong Group ngayon, ay inarkila lamang niya. Bakit pa natin siya binibigyan ng pansin? Bukas ay ang araw ng public bidding para sa tourism town ng Tianlong Group. Ang impluensya ng aming pamilyang Wang ay higit sa iba. Tiyak na mananalo ako sa bidding. Pagkatapos ng bidding dinner, ako mismo ang magpapaalis sa walang kwentang ito. Howard, para sa babaeng iyon, balak mo bang ibigay ang 30% ng ating kontrata sa kanya? 100 milyon ang proyektong iyon. Tatay. May long-term collaboration naman tayo sa Tianlong Group. Ang maliliit na kita ay issue lamang ng panahon. Noong nagkawatak-watak ang sugroup ni Suyu. Kahit ikaw, baka hindi mo ito maibalik sa ayos. Pero si Suyu, sa loob lang ng 5 taon, naibabaon niya ang sugroup sa napakataas na antas. Talagang pambihira ang kanyang kakayahan. Isang panandaliang proyekto, kapalit ng pabo ng isang henyo sa negosyo, sulit na sulit. At saka, ang punto ng gabing ito ay hindi naman talaga ang bidding. Zia. Siya yung malaking tao, tama. Ngayong gabi, lalapit ako sa kanya bilang partner ng Dragon Group. Sa ganitong koneksyon, tiyak na iaasa ni Suyu ang lakas ng aming Wang family. Sa huli, magiging akin si Suyu at ang Sugroup ay mapapasalob din sa atin. Anak, ngayong gabi, siguraduhin mong samantalahin mo. Makipagkaibigan ka sa mga importanteng tao. Ang tatlong to ang mga pinakamakapangyarihan sa Jiang Province. Dingxin, Tengda, Xingyao, ang tatlong malalaking grupo. Sila ang sumisimbolo ng pinakamataas na kapangyarihan sa Jiang Province. Hawak nila ang kinabukasan ng lahat sa negosyo sa Jiang Province. Ong Dragon Group? Hawak nito ang kanilang mga kinabukasan. Lahat sila ay dating mga partner ng Dragon Group. 70% ng kita ng pamilya ay halos galing sa Dragon Group. Boss Zhao, Boss Sun, Boss Li. Dumating na si Boss Su. Narinig kong determinado si Boss Su sa bidding ng Dragon Group. Inom ako kay Boss Su. Salamat talaga. Xiao. Pasensya na, may asikasuhin lang ako. Fang Yichen, paano ka nakapasok? Tumawid lang ng maayos. Nagpapanggap ka pa, ang lugar na ito ay pwedeng pasukin ng basta-basta. Sumunod ka lang sa amin para makapasok, nanggugulo ka lang.
Fang Yichen. Habang lalo kang nagpupumilit, lalo kang nakakadiri. Mage pa umalis ka na dito. Ang taas naman ng tingin nyo sa sarili ninyo. Kaya pala tumanggi si Xiaoyu, napakasalan ka. Wala kang kwenta talaga. Maraming mahahalagang tao ang nagtitipon dito ngayong gabi. Isang walang kwentang tao ang pumasok ng walang paalam, delikado yan. Pinapalis ka ni Xiaoyu. Gusto niyang bago dumating si Bosong ng Dragon Group at yung malaking tao. Upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang problema. Pero hindi mo alam ang iyong lugar. Hindi ko pa kailangan siya para bigyan ako ng pagkakataon. Pwede mong tanungin si Song Yanran. Ang piging ngayong gabi. Kung hindi ako darating, sino ang magkakalakas loob na magsimula? Ang galing. Talagang wala kang pinipiling lugar. Siya ang lalaking naghahabol kay Miss Shen sa loob ng 5 taon. At nagmamalaki ka pa rito. Talagang gusto mong mamatay. Fang Yichen. Alam mo ba ang sinasabi mo? Oy. Lakas ng loob mong bastusin si Miss Song. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Lumuhod ka. Kayo lang. Hindi sapat. Ang chairman ng Tengda Group, hindi sapat. Paano kung idagdag mo ang pangulo ng Dingxin Group? Hindi pa rin. Paano kung idagdag ko ang aking sarili bilang bagong hari ng Jiangchen? Malayo pa. Fang Yichen. Sila ang pinakamakapangyarihan. SA Buong Jiang Province. Isang salita lang nila, pwede kang patayin. Gusto mo talagang sumuway sa langit? Ano naman kung ganun? Humihingi ka ng tawad. Ngayon din, humingi ka ng tawad sa kanila. Sila lang. Hindi sapat. Fang Yichen. Kung gusto mong mamatay, lumabas ka at doon ka mamatay. Huwag mong istorbohin ang bidding ng aming pamilyang Su. Kung ganon, paano kung idagdag ang Wang Group? Ang pamilyang Wang. Maganda. Sa piging ngayong gabi, hindi lang ang Chanlong Group. Darating SI Miss Song. Patungkol sa bagong chairman, personal siyang dating. At ang aming Wang Group ay nakikipagtulungan sa Chanlong Group. Mahigit 20 taon, kami ang pinakamalaking partner ng Chanlong Group. Tiyak na makakaharap namin ang taong iyon at umangat ng husto. Ngayon, sapat na ba ako? Sabi nila, ang yaman ng taong iyon. Kasintayog ng yaman ng isang bansa. Katumbas ng pinakamayaman sa mundo. Talagang hindi ko alam kung ano ang pinanggalingan ng taong iyon. Kung makakaharap ng Wang Group ang taong iyon. Sa hinaharap, tiyak na maghahari kami sa Jiang Province. Walang makakapigil. Wang family, tama ba? Pero ang inyong Wang family. Sa paningin ko, ano ba ang halaga nyo? Alam ko ang handaan ngayong gabi, kayong mga ito. Gusto ninyong ipagmalaki ang pagsira sa akin. Pero pasensya na. Kayong mga ito, hindi kayo karapat-dapat. Sa buong Jiang Province, 187,600 kilometro. Ikaw lang ang naglakas loob na hamunin ang mga nasa tuktok. Kung gusto mong kalabanin ang buong Jiang Province. Sige, ibibigay ko sa iyo ang lakas ng loob mo. Emga Tauhan. Fang Yichen. Wala ka ng pag-asa. Baliin ang kanyang mga binti. Titingnan ko kung gaano katigas ang buto ng taong kalaban ng Jiang Province. Tigil. Walang galang na tao. Alam mo ba kung sino siya? Umuzok, Zandali. Boss Chong. Ikaw ay General Manager ng Chanlong Group. Desidido ka bang protektahan ang walang kwentang ito? Hindi mo kailangang malaman ito. Pero ang kailangan mong gawin ay humingi ng tawad sa kanya agad. Ito ay para sa inyong Wang Group. At para bigyan ang inyong Wang family ng isang pagkakataon. Ulitin Montag. Kung tama ang pagkakaintindi ko. Sinasabi mo na kung hindi ako magmamadaling humingi ng tawad sa kanya. Ayan niyang wasakin ang aming Wang Group. Tama ba? Tama. Ang galing. Hindi pa nga natin pinag-usapan ang ngayong gabi, kaya ko harapin ang taong yon. Ang taong may kayamanang pantay sa isang bansa. At ako mismo, ang negosyo ng Wang Group, ay kumalat na sa lahat ng sangay ng Chanlong Group. Maliban na lang kung mayroon siyang napakalaking impluensya. Kung hindi, paano niya kaya wasakin? Ang aming Wang Group, SA Zalita lang ba? Walang kamatayang tao. Inampas mo ako? Hinampas na kita. Tama ang sinabi mo kanina sa salita lang. Kaya kong wasakin ang inyong Wang family. Tawagan si Song Yanran. Ipahayag ng maaga ang desisyon sa Wang family. Siege. Boss Fang. Kumusta na ang ipinagagawa ko sa iyo? Mamaya pupunta ako sa bidding dinner. Una, para ipahayag ang mga pamilyang sumali sa bidding para sa tourism town. Pangalawa, ipapahayag ko sa publiko na siyang Master Fang ang bagong chairman ng Dragon Group. Narinig ka-o. Narinig kong naghiwalay na si Yichen at yung babaeng. Nazi Zuyu. Kaya sa bidding na ito, Boss Fang, huwag kayong mag-alala. Kung wala ang tulong ninyo at niyang Master Fang, ang Su Group ni Suyu, walang sapat na kakayahan o kultura para makuha ang proyektong ito. Tungkol naman kay Wang Hao ng Wang family at sa kanyang Wang Group,
Kahit na nakipagtulungan sila dati sa Dragon Group, Paulit-ulit niyang ininsulto si Young Master Fang. kaya nawalan na siya ng karapatan sa bidding. Boss Song. May problema sa banquet hall. Sie war family. Ay nagalit kayong Master Fang. Wang Kang niyan. Ang galing mong anak. Bibigyan kita ng 10 minuto para dumating sa bidding banquet at humingi ng tawad. Kung hindi kita makita sa loob ng 10 minuto, matatapos ang Wang family ngayong gabi. Naabisuhan na si Fang Yichen. CJ, Fang Yichen. Alam MOBA Kang Sino SI Bosong? Siya ang panganay na anak ng pinakamalaking pamilya sa Jiangqing, ang magiging pinuno ng Song family. Sa edad na 24, pinangunahan niya ang Song family sa internasyonal na yugto. At naging pinakamayaman sa Jiangqing. Ang pagbanggit mo sa kanyang pangalan ay isang malaking insulto sa kanya. Tama. Si Miss Song ang idol ko sa negosyo. Sino ba ang hindi nakakakilala sa kanya? At ayon sa Sismis, siya ang bumili ng Dragon Group. Oy, hindi mo alam ang iyong lugar. Xiaoyu, magsisimula na ang bidding banquet. Kung magpapatuloy siya sa kanyang kalokohan, tayo ang madadamay. Fang Yichen, tama na yan. Hintayin mo bang maging huli na ang lahat bago ka masyahan? ano ang ibig mong sabihin sa huli na ang lahat? Yung order ba? Alam mo namang mabuti kung gaano kahalaga. Ang order na yon para sa akin at sa Su family. At kung magpapatuloy ka, mawawalan ka pa ng buhay. Napakahalaga. Mahalaga hanggang sa maibenta mo ang iyong sarili para sa pera sa mga sinasabing makapagbibigay sa iyo ng benepisyo. Suyu, hindi mo talaga alam sa mga taong ito kung anong uri ng tao ang iyong nakalampas. At tungkol sa aking buhay, ngayon ay nakaupo ako rito. Gusto kong makita kung sino sa inyo ang makakakuha ng aking buhay. Ang lakas ng loob mo, bumaba ka diyan. Ang pwestong iyon ay kumakatawan sa pinakamataas na lugar sa buong Jiangqing. Hindi ito pwedeng kukuhan ng sino man maliban kay Miss Song, ang Dragon Star Master, o ng mga may malaking kapangyarihan at kayamanan, o ng mga nasa itaas ng libo-libo. Paano mo nalaman na hindi ako isang taong may malaking kapangyarihan? At paano mo nalaman na hindi ako nasa itaas ng libo-libo? Kaya bang? Zinukabi at halaga? Akala mo ba na kaya mo? Duminahin ang buong lugar? Zinozia? At dapat ka bang magsalita ng ganyan tungkol sa kanya? Sige, sa piging ngayong gabi, tingnan natin, kayong lahat ay parang mga langgam. Fang Yichen. Sa itsura mong takot na mahuli at nagmamalaki. Malamang ay matagal ka nang nag-insayo. Para sa palabas ngayong gabi, talagang pinaghirapan mo ito. Sige, gusto kong makita kung hanggang kailan mo ito itatagal. Zayang, ikaw naman, bilang General Manager ng Dragon Group, ay sumama ka pa sa kanya sa paghahanap ng kamatayan. Ang iyong kinabukasan ay masisira dito. Walang kamalay-malay sa buong Jiang Province. Sino ang makakapantay sa kanya? Talagang naloko kanya ng malala, sasabihin ko sa iyo. Siya ay isang basura lamang na itinapon ng pamilya Su. Walang identity, kakayahan, kayamanan o kahit dignidad. Wala siyang anuman, kahit na tawagin siyang aso, ay isang pagpapahalaga pa sa kanya. Dahil wala siyang anuman, at hindi makapagbigay ng disenteng dowry, kaya si Suyu ay itinulak siya, kaya hindi siya makontento, na aminin na siya ay isang gwapong walang dignidad. At nagpapanggap lamang para patunayan ang kanyang halaga. Zayang! Nalaman na ni Xiaoyu na siya ay isang basurang hindi maayos, kaya hindi siya binigyan ng pagkakataon. Kaya hindi niya nakuha ang gusto at nagtanim ng galit. At ngayon sa piging na ito ay sadyang nagulo. Palang makakuha ng atensyon at higit pa. Sa piging na ito ay nagmamalaki at nagwawala. Walang iba kundi dahil hindi niya matanggap na ang pamilya so ay malapit na makuha ang order para sa tourist town. At gustong sirain ang bidding na piging na ito. Wang Xiao, ang kakayahan mong magpalagay ay talagang nagpamulat sa akin. Huwag kang magunwari, Fang Yichen. Akala mo ba na sa mga kilalang tao ng Jiang Province na narito ngayong gabi? Hindi mo ba nakikita ang iyong masamang balak? Kaya pala ito ang dahilan kung bakit ka ganyan kagabi. Hindi ka o inakalang ganito ka pala. Suyu, ano man ang sabihin ko ay hindi ka naniniwala. Ngunit ang kanyang sinasabi ay agad mong pinaniniwalaan. Gusto kong malaman sa loob ng maraming taon. Sinubukan mo bang tignan ako? Si Xiaoyu pa ang sinisisi mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha? Malinaw naman na ikaw lang ang nag-akala. Tapos kami pa ang may kasalanan? Lalaki ka PABA? Ako lang ang nag-akala. Lahat ng meron ng pamilya Su ay galing sa akin. Fang Yichen, tama na ang kalokohan mo tak? Hindi ka PABA na iya? Alam kong ang pagtanggi kong pakasalan ka ay malaking dagok sa iyo. Ngunit sa huli, hindi tayo ikinasal at hindi ko kinuha ang iyong dote. Ikaw mismo ang nagpahiya sa sarili mo. Kailan ka makakaroon ng responsibilidad at paninindigan na nararapat sa isang lalaki? Tumigil ka. Anong karapatan mo? Para pagalitan si Fang Xiao? Six na, dahil hinabol mo ako ng 5 taon. Kung titigil ka at hihingi ng tawad, gagamitin ko ang lahat ng resources ng pamilya so para iligtas ka. Ito na ang huling tulong ko. Mula ngayon, maghiwalay na tayo. Huwag na. Sa huli, iniisip mo pa rin ang order na yon. Fang Yichen, ikaw.
Kung hindi na-appreciate na walang utang na loob na ito, bakit pa siya tulungan? At ang kanyang ginawa ay sumira sa Jiang Province. Walang makakaligtas sa kanya. Bagaman ang pamilya Su ay bagong salta sa Jiang Province. Hindi namin kayang sagutin ang lahat. Tama. Sa negosyo, ang pinakamalaking bawal ay ang pagpapadala sa damdamin. Miss Su, payo ko sa iyo, putulin mo na ang relasyon. Baka maulit lang ang nakaraan sa pamilya Su. Si Xiao Yu na walang kwentang iyon, determinado siyang saktan ka. Asaktan ang pamilya Su. Kung gusto niyang mamatay, hayaan mo siya. Kasalanan niya yon. Ngunit ang Su Corporation ay hindi dapat maapektuhan. Iyon ang pinaghirapan mo. Fang Yichen, alam ka o. Bilang isang hamak na tao, hindi mo alam ang mga isinakripisyo ko para sa pamilya Su nitong 5 taon. Hindi kita sinizizi. Dahil magkaiba ang ating estado at katayuan. Magkaiba ang ating pananaw at responsibilidad. Sa puntong ito, wala na tayong pag-usapan. Ano man ang gawin mo ngayong gabi, wala na itong kinalaman sa akin. Mabuti na. Nagpapanggap ka pa ba, Fang Yichen? Magkaiba talaga ang ating kalagayan. Ayokong ibaba ang sarili ko. Makipagtalo sa iyo. Ngunit kagabi, una mong, winalang hiya ang lahat at masama pa ang iyong balak. Gusto mong sirain ang pamilya Su? Ang Jiang Province ay walang lugar para sa isang tulad mong salot. 5 minuto na lang ang natitira para sa iyo. 5 minuto. Ang haba-haba naman. Pasensya na. Tapos na ang oras na ibinigay ko sa iyo. Ngayong gabi, bilang chairman ng Wang Corporation, inaanyayahan ko kayong lahat na maglabas ng pahayag, ipahayag sa buong Jiang Province at putulin ang kanyang mga pagkakataon. Bilang babala, mababa ang kalagayan at masama ang ugali nitong tao. Hindi dapat pansinin. Ang aming pamilyang Zhao ng Jiang Province ay handang sumama sa pamilya Wang na putulin ang kanyang kinabukasan. Hoy, pagkatapos ng gabing ito, ang iyong pangalang walang pakundangan ay lalaganap sa buong Jiang Province. Para sa iyo, maaari itong ituring na isang bihirang karangalan sa 8 henerasyon. Sumasang-ayon ang pamilyang Li at Star Glory Corp ng Jiang Province, putulin ang kanyang kinabukasan. Kasama rin ang pamilyang Son Azor Corp. Dapat mong maintindihan. Dapat alam ng isang tao ang kanyang lugar at hangganan. Ang sabay-sabay na pagkilos ng 3 malalaking pamilya ay 100 taong pangyayari dito sa Jiang Province. Wala nang pag-asa ang trabahong pagbubuhat. Ang pamilyang Zhao ng Jiang Province ay handang putulin ang kanyang kinabukasan. Ayaw mong tumigil. Ngayon, tapos ka na talaga. Xiao Yu. Buti na lang nilinaw mo na wala kang kinalaman sa kanya. Kung hindi mo alam kung hanggang saan kanya madadala. Ito na ba ang resulta na gusto mo? Fang Yichen. Pagkatapos ng gabing ito, sa lahat ng 360 na industriya sa Jiang Province, wala kang mapapasukang trabaho, walang magagamit na serbisyo, kahit mamalimos ka man, walang magbibigay sa iyo, wala nang lugar para sa iyo sa Jiang Province. Fang Yichen, kaya mo pa bang magpangga? 1 minuto. Gusto mong sabihin na pagkatapos ng 1 minuto, dumating na si Miss Song sa lugar, at ipahayag ang pagbagsak ng aming pamilyang Wang, hindi ba? HMP, ikaf nga. Ayaw talagang maniwala hanggat hindi nakikita ang katotohanan. Sige, hayaan mong maranasan mo ng dahan-dahan kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa. Mga tauhan. Ang lalakas ng loob ninyo. Miss Song. Bosang, nervous na ako kayo. Malugod namin tinatanggap si Bosong. Kanina piasa nakitang pinakaranas. Kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa, mukhang mas malala pa ang mangyayari sa iyo ngayon. Ganun ba? Walang pakundangan. Hihintayin ka una lang. Wala ka talagang pakundangan. Bakit hindi ka tumayo? Gusto mo talagang ipagpatuloy ito? Bakit ako dapat tumayo? Narito na si Miss Song. Kung makakakuha ka man ng pagkakataon mula sa kanya. Hindi ka nila ipagpapatuloy na itulak sa gilid. Ngunit kung nakaupo ka pa rin diyan, mayinis lang si Miss Song at mawawala ang iyong huling pagkakataon. Huling pagkakataon. Mukhang hindi mo pa rin naunawaan. Ngayong gabi, sila ang dapat lumapit sa akin. Bakit ka pa nagpapanggap? Hindi makatotohanan ng pangarap. Pwede mo bang kilalanin ang sarili mo? Ang bawat isa sa handaan ngayong gabi ay antas na hindi mo maabot sa buong buhay mo. Isinilang ka lamang upang tumingala sa likod ng iba. Bakit ayaw mong yumuko? Mali ka, Suyu. Ang tao ay walang mataas o mababa, mahirap o mayaman. Bagamat ako ay simpleng tao lamang, ngunit ngayon. Ako si Fang Yichen, nakatayo dito. Pagpupugay kay Ginoong Fang. Ngayon sa akin, kung sino ang gustong wasakin ni Ginoong Fang, ay siyang mawawasak. Binibining Song, ano ang ibig mong sabihin? Ang Binibining Song ay ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ang pamilya Song ay ang pangunahing pamilya sa lalawigan ng Jiang. May bali-balita na ang bawat miyembro ng pamilyang Song sa lalawigan ng Jiang ay maaaring magtayo ng sariling sangay at ang bawat sangay na ito ay kayang mag-isa at maging isang mayamang pamilya. Ang pamilyang Song sa lalawigan ng Jiang ay binubuo ng mga mayayamang ito na bumubuo ng isang napakalaking pamilya. Itong batang ito. Paano talaga makakarelasyon kay Binibining Song? Hindi ito possible. Walang imposible. Si Ginoong Fang ng lalawigan ng Jiang ay ang pinakamalaking sandigan ng pamilyang Song. Ihahandog ang regalo. Ang regalo ng pamilyang Song sa lalawigan ng Jiang ay dumating. Ang pamilyang Song sa lalawigan ng Jiang ay nagpupugay kay Fang Yichen. Ginoong Fang, ipinagkaloob ang isang Rolex Submariner. Isang pasadyang relo, isang may batch. Isang Mansion SA Tianzino. 1. Isang maliit na alaala, sana ay tanggapin ni Ginoong Fang. Huwag mong isiping maliit, kaya siya bang
Pinakamalaking sandigan mo. O hindi, ano ang kinalaman ni Binibining Su? Huwag kang magkunwaring tanga. Fang Yichen, dati ay nagkamali kami. Naninakaw mo ang black card ni Binibining Song. Hindi namin inasahan na matagal ka na palang may relasyon sa kanya. Kitang-kita na hinahabol Montag. Ang aming Xiaoyu, ngunit ikaw ay may dalawang relasyon. Talagang walang hiya ka. Ah, Sino ang nagpausok sa iyo? sinaktan Montag ako. Hindi mo alam ang iyong sariling katayuan. Sino pa ang aking sasaktan kundi ikaw? Sabihin mo ulit. Hoy, kontrolin mo ang iyong kamay at bibig. Ano KBA? Fang Yichen. May isang sandali, akala ko talaga ikaw ay may kakayahan. Maari kang umasa sa sarili mong kakayahan upang kumita at mamuhay ng tahimik. Kahit papaano, ang lalaking naligaw sa akin na si Suyo ay hindi naman ganun kawalang kwenta. Ngunit ngayon, talagang nakakadiri ka. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Alam kong ang gusto kong sabihin ngayon ay hindi mo magugustuhang marinig. Pero totoo ang sinasabi ko, talagang nakapagpamalas ka ngayong gabi. Una, nagkagulo sa bidding banquet, tapos umupo ka pa sa upuang ito. Sa Bongjiang Province, wala talagang pangalawang taong katulad mo. Pero ano naman ang magagawa mo? Hindi mo ito nagawa sa sarili mong kakayahan, kundi dahil nakatayo ka sa likod ng ibang babae. Kahit gaano ka kagaling ngayong gabi, ikaw pa rin yan. Hindi ka pa kailanman naging tunay na lalaki, na umasa sa sariling kakayahan para tumayo ng mag-isa. Talagang nakakamangha ang mga salita ni Su. Kung ganoon na lang ang pag-isip mo sa akin. Sa tingin ko wala nang saysay na mag-usap pa tayo. Mga taong bulag, hindi nakikilala ang tunay na Panginoon. Kayong mga ito, umaasa na lang sa pagmamatigas para magpakonsuelo. Nakakatawa talaga. Ano ang ibig mong sabihin? Wala, nagtatalakay lang ayon sa pangyayari. At ang kanyang katayuan, higit pa sa kayang tantiyahin ng mga nakaupo rito. Ngunit dahil nakikita kong wala kayong kaalam-alam, maaari kong ipaalam sa inyo ng kaunti. Hindi na kailangan. Lalaking walang nagawa, laging nasa likod lang ng iba. Wala akang interes. Ang ganyang lalaki, lalo lang akong nasusuklam. Sana huwag kang magsisi. Maraming dahilan para pagsisihan ko. Ngunit hindi kailanman dahil sa kanya o sa pagtanggi kong pakasalan siya. Ito ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Hikaf. MS Song, bilang dating chairman ng Dragon Group, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras at lakas sa ganito. Walang kwentang lalaki, di ba? Ang ganyang tao, puro pagkabigo lang ang ibibigay sa iyo. Kung alam ng binibining ito na ako ang chairman ng Dragon Group, ano ang karapatan mo na mag-utos sa akin? Kai Song Yenran. Pumunta ako sa banquet na ito para sa isang mahalagang bagay. Wang Hao. Ano pa ang utos, Miss Song? Hikaf. Umasa sa Wang Group. Na partner ng Dragon Group at naghahari-harian dito. Ngayon sa banquet, lalong nagwika ng kabaliwan. At paulit-ulit na pinutol ang daan ni Omar Fang. Sa tingin ko, sa hinaharap ang Wang Group ay hindi na kailangang magpatuloy. MS Song, nakakamali po kayo. Si Fang Yichen ang paulit-ulit na walang respeto at nanghuhusga pa sa inyo. Ang ganyang lalaki, kung manatili sa Dragon Group, makakasira lang sa imahe nito. Mula ngayon, wala nang Wang Group sa Jiang Province. MS Song, iginagalang kita bilang dating chairman. NG Dragon Group. Ngunit mukhang wala ka ng kapangyarihan ngayon, di ba? Hindi muna natin pag-usapan kung sino ang bagong chairman, ang Dragon Group ninyo. Ang pinakamalaking shareholder sa likod ay ang pinakamayamang tao sa mundo na si Fang Kanghay. Si Fang, ang aking ama ay matagal ng kaibigan niya. Ang ginawa mo ngayon, Fang, hindi mo pinahalagahan si Fang. Miss Song. Si Fang ay may hindi mabilang na kayamanan at ang mga kilalang kumpanya ay hindi bababa sa 100. Ang lahat ng naririto ngayon, ang kabuwang kayamanan ay hindi umabot sa 10 ng kayamanan ni Fang. Ngayon, pa sa isang. Walang kapangyarihan at walang impluensyang tao. Ginawa mo itong biglaang desisyon. Baka ma-offend Montag si Fang. Ano ang nangyari? Si Fang, dumating ka. Pasensya na at hindi kita nasalubong. Kanina, ano ang ginagawa ninyo? Boss Fang. Kanina sa dinner, may pumasok na langaw. Langgaf. Isang taong naghahanap ng kamatayan. Napakatanga. Hindi alam kung anong paraan ang ginamit. Palinlangin si MS Song na ipagtanggol siya. Huwag mo nang pansinin, Fang. Boss Fang, huwag kang mag-alala, tatawagan namin ang mga tao. Palinisin siya. Kayo talaga, ang lakas ng loob. Ako si Wang Hao. Malugod na binabati si Boss Fang. Boss Fang, kanina SI Miss Song, pa sa isang construction worker, ay gustong palayasin ang Wang Group sa listahan ng mga partners. Ayo at ang aking ama ay matagal ng magkaibigan. Sa relasyon at kapangyarihan ng pamilya, walang dahilan para kami ay matanggal. Kung sana ngayong gabi ay kasama rin ang aking ama sa dinner. Para makapagkwentuhan kayo, mas maganda sana. Zivang Kang Nian. Kung sana ay kasama niya ako ngayong gabi, ito ay magandang pagkakataon para sa Wang family. Isang bihirang magandang pangyayari. Anong mata ang nakakita sa kanyang pagdating? Esensya na Boss Fang, ako ay biglang nagsalita. Pero kanina, may isang aso ng Su family na nagmamalaki nagigibayin ang Wang Group. Hindi ko alam kung totoo, kaya gusto kong itanong sa inyo. Azo NG Su family? Tama. Zian Ga. Isang taong naghabol kay Suyu ng 5 taon, pero hindi man lang nakapagbigay ng disenteng dowry. At sa huli ay nalaman ng Su family ang kanyang plano, at pinutol ang relasyon sa kanya, isang walang kwentang tao. Dahil siya ay pinalayas ng Su family, kaya hindi siya kontento,
at gumagawa ng masama sa likod ng Su family. Ngayong gabi, sa kanyang mababang estado, lumabas siya sa prestihiyosong bidding dinner. At hindi niya pinahalagahan ang mga naririto. At hindi niya pinansin ang mga makapangyarihan sa Jiang Province na naririto ngayong gabi. Nakapagsalita ng walang galang, hindi alam ang paggalang, at nagpakita ng kawalang respeto sa lahat. Higit pa rito, paulit-ulit niyang binaboy ang pangalan ng Dragon Group. Kahit pinayuhan namin siya ng maayos, lalo pa siyang naging bastos. At walang pakundangang umupo pa sa pinakamataas na pwesto sa bulwagang ito. Nagmamalaki siyang siya ang pinakamakapangyarihan sa Jiang Province. Kailaki NG Kapal Alwan. Nararapat siyang parusahan. Tama. Hindi dapat patawarin ang taong ito. Kaya, ako na ang nagdesisyon. Kasama ang maraming kilalang tao rito. Naglabas kami ng pahayag upang ipaalam sa buong Jiang Province. Putulin ang kanyang kinabukasan bilang babala. Magaling. Ang galing ng ginawa mo. Sa ganitong uri ng taong matigas ang ulo. Ganito dapat ang gawin. Bukod pa riyan, nagpakita siya ng malaking kawalang-galang sa Dragon Group. Sapat na yon upang mamatay siya ng 1,000 bisis. Haha, ang pagputol namin sa kanyang kinabukasan ay dapat na ikarangal niya. Hindi lang namin inasahan. Nadarating si Boss Fang gayon. Mabuti, mabuti. Ah, ang galing ng ginawa ninyo. Tinuri ni Boss Fang. Dapat lang po iyon. Ah, sandali lang po. Hayaan niyo po akong alisin muna itong walang kwentang tao. Hindi po madumihan ang inyong paningin. Alisin. Sa tingin ko, kayo ang dapat alisin ngayong gabi. Boss Fang. Fang Kanghai. Fang Yichen, nawawala ka na sa sarili mo. Xiaoyi. Huwag mo siyang pansinin. Kung gusto niyang mamatay, hayaan mo siya. Hindi tayo dapat madamay. Fang Yichen. Nababanggit mo ng direkta ang pangalan ni Boss Fang. Ikaf ay... Bulak ka. Boss Fang, ano po ito? Umalis ka. Naku. Talagang nagalit si Boss Fang. Kahit sinayang Master Wang at ang pinuno ng Sun Family ay kaya niyang saktan. Xiaoyu, umalis na tayo. Hindi na natin dapat makasama ang taong ito. O baka hindi lang ang order ang mawala sa atin, kundi tayo mismo ang madamay. Fang Yichen. Ito ay dahil sa sarili mong kasalanan. Walang dapat sisihin. Hey! Yichen. Huli na ako. Magandang araw po, yung Master Fang. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano ito nangyari? Hindi ito possible. Fang Kanghai. Tingnan mo ang mga makapangyarihang tao sa Jiang Province sa ilalim mo. Ang laki ng kanilang kapalaluan. Ito ay aking responsibilidad. Mamaya, ipapaliwanag ko sa iyo. Yichen. Umupo. Ang pwestong ito ang pinakamataas sa Jiang Province. Hindi ito para sa mga taong may malaking kapangyarihan. Hindi mo ito Fang Kanghai. Hindi ito para sa mga taong nasa tuktok. Hindi rin ako karapat-dapat. Natatakot ako na kapag umupo ako. Baka magdulot ito ng galit sa marami. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Yichen. Umupo ka. Kung gayon, tatanggapin ko na lamang. Ay yung mga nasa mataas na posisyon. Akala ninyo kayo ang pinakamagaling. Sinasaktan ninyo ang isang taong nasa ilalim ng lipunan. Boss Fang, mali po kayo. Siya lang naman ay isang tagasipsip ng pamilya Su. Ikaw. Bakit mo siya binibigyan ng halaga? Tumigil ka. Walang utang na loob, lumuhod, tatay. Bakit ka? Huwag mo akong tawaging tatay. Uri ka niya. Wala akong anak na tanga, tatay. Ito, may mukha ka pang magtanong. Ang mga ginawa mo ngayong gabi, wala ka bang alam sa sarili mo? Tatay, ano ang ginawa ko? Tatay, Ang aming Wang Group. Ito ang huling pag-asa ng aming pamilya Wang. Isang hakbang na lang. isang hakbang na lang at makakarating na tayo sa tuktok. Ngunit ngayon, ikaw na walang utang na loob. Lahat ay nasira mo, anak na walang utang na loob, tatay. Hindi ko talaga alam ito. Tatay, umalis ka. Boss Fang, Ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Ako si Wang Kangyan ay may malaking kasalanan. handang tanggapin ang anumang parusa. Tungkol sa anak na walang utang na loob na ito. Siya ay hindi dapat patawarin ngayong gabi. Ipalalayas ko siya sa pamilya Wang, ang kanyang buhay. Nasa sa inyong mga kamay. Tatay, nagkamali ako. Tatay, tumigil ka. Kanina si Miss Song. Ano ang sinabi sa telepono? Kailangan mong pumunta sa bidding site sa loob ng 10 minuto. Kung hindi, ang Wang Group mo ay magigiba. Boss Fang. Sa mga nakaraang taon, nakita mo naman ang aking pagsisika. Nakikiusap ako, bigyan ninyo kami ng pamilya Wang ng isang pagkakataon. Nakikiusap ako, Boss Fang, HMP. Wang Kangyan. Bakit mo kailangang magpakumbaba? Ayon kay Wang Hao, ang pamilya Wang ay makakarating sa tuktok pagkatapos ng gabi na ito. Bakit mo kailangang humingi ng tulong sa kanya? Anak na walang utang na loob, magsorry ka na. Fang Yichen.
Ginoong Fang, maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa suwail na anak na ito. Ang aming pamilyang Wang ay walang anumang reklamo. Noon pa man ay sinabi niya na babaliin niya ang aking binti. Tingnan natin kung gaano katigas ang aking buto. Kung susundin ang sinabi ni Wang Hao, ako pa rin ay isang asong laway ng pamilyang Su. Higit pa rito, isang salot sa lalawigan ng Jiang. Kung gayon, anong karapatan mo para siya ay parusahan? Bakit hindi? Wang Kang yan. Ano sa palagay mo ang dapat gawin? Ang inyong pamilyang Wang ay talagang napakalakas ng loob. Tapos na ang aming pamilyang Wang, suwail na anak ka. Itinulak mo ang pamilyang Wang sa walang hanggang kapahamakan. Suwail na anak, tatay, nagkamali ako, tatay. Walang imposible. Emga tauhan. Ilabas siya. Ito ang iyong pinili. Sinabi ko na, kahit gaano karaming dowry ang gusto mo, kayang-kaya kong ibigay. Ako. Sinabi ko na ang pamilyang Su ay nakarating sa ganitong kalagayan dahil sa akin. Sinabi ko na ako ay pumasok ng marangal. Sinabi ko na wala silang karapatan na putulin ang aking buhay. Sinabi ko na ang posisyong ito ay para sa akin, lahat ng ito. Nakita mo na, ngayon naniniwala ka na ba? Sa loob ng 5 taon, itinago mo ito. Bakit? Bakit mo hindi sinabi sa akin? Kung sinabi mo lang sa akin, hindi sana naging ganito ang lahat. Kung sinabi ko sa iyo, maniniwala ka ba? Huwag kang magdahilan. Sa mga nakarang taon, si Xiaoyu ay nagsumikap para sa Su Group at lahat ay nakakita nito. Maganda ang sinasabi mo, pero gusto mo lang samantalahin ang pagkakataon para sisihin si Xiaoyu dahil tinanggihan ka niya. Lalaki KPABA? Tumahimik ka. Hinahamon mo pa akong saktan. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, papatayin kita. Hikaf. Tama na, Fang Yichen. Hindi ko alam kung bakit mo itinago sa akin ang lahat ng ito sa loob ng 5 taon. Pero nitong 5 taon, ay inilaan ko ang lahat ng puso't lakas ko para may tatag ang Su Group. Hindi mo pwedeng burahin ang lahat ng paghihirap ko dahil lang sa isang salita mo. MS Su, sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo Kung hindi dahil kay Yichen, ang maliit na Su family, anong Zilbi Montag? Dapat ka bang pumasok sa bidding banquet ngayong gabi? Tama siya. Hindi talaga tayo pareho ng level. Magkaiba tayo ng prinsipyo. Pagkatapos ng gabi na to, bahala ka na sa buhay mo. Kayo, may sasabihin pa ba? Boss Fang, malaking pagkakamali lang ang nangyari ngayong gabi. Talagang pagkakamali lang, lahat ng to ay pagkakamali lang. Boss Fang, ngayong gabi, simula sa pool. Ang Wang family at Su family ang nag-udyok, kami. Ay ayaw talagang makisali, pero ganun pa man. Ngayong gabi, may pagkukulang kami. Ako si Sun Zijian ay handang humingi ng tawad kay MR Fang. Kung may iba pang hiling si MR Fang, ang Jiang Province Sun family ay gagawin ang lahat. Walang duda, ako si Zhao Gaoya ay handa ring humingi ng tawad kay MR Fang. At tutuparin ang lahat ng hiling niya. Pasensya na talaga, ako ang Li family ng Jiangcheng. Mr. Fang, ngayong gabi, kasalanan ko nang naniwala ako. Sa isang salita lang ng bata ng Wang family. Zanay patavarin Montag ako. Pagkakamali lang pala, edi hindi ko napapalawakin. Kayo na ang bahala sa sarili nyo. MR Fang, ang witty mo naman. Ang biro mo, ang inikipakinggan. Hindi ako nagbibiro. Mr. Fang, ano ba ang ibig mong sabihin? Literal na ibig sabihin. MR Fang, ang hiling mo naman, ay parang imposible naman. Ano? Hindi mo naintindihan ang sinabi ko. MR Fang, ang ibig naming sabihin. Anumang kompensasyon ang gusto mo. Susubukan naming matugunan, halimbawa, coach o mansion. Jewelry Genshi, Kasama na ang aming industriya, maibibigay namin sa inyo, ngunit ito. Ang pagputol ng sariling kinabukasan ay talagang. Noong pinutol ko ang sariling kinabukasan, mas determinado pa kayo noon kaysa ngayon. Iyon ay isang malaking pagkakamali. Ngayong gabi, ang mga mayayaman ng Jiang Province ay nagtipon. Pinaputol mo ang kinabukasan ng lahat. Ito ay tulad ng pag-alis sa lahat ng kilalang pamilya sa Jiang Province. May problema ba? Igagalang kita, kaya tatawagin kitang Sir, ngunit kailangan mong maintindihan ang prinsipyo ng pag-iwan ng puwang. Kung ipipilit mong gawin ito ng walang puwang, baka magdulot lang ito ng mas malaking problema. San Ziyin, Boss Fang. Ikaw ang pinakamalaking shareholder ng Dragon Group at ang pinakamayaman sa buong mundo. Igagalang ka namin, ngunit ang kanyang ginagawa ngayong gabi.
Hindi ito matatanggap ng Jiang Province. Alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Boss Fang, dapat may limitasyon ang lahat. Ngayong gabi, talagang kulang kami sa pag-ingat. Kaya handa kami mapakumbaba at magbigay ng kompensasyon bilang pagpapakita ng aming intensyon. Ngunit ang gusto niyang gawin ay lipulin ang lahat ng kilalang pamilya. Imposible yon. At ang bawat isa sa amin dito ngayon ay may kinalaman sa Jiang Province. Sa loob ng mga dekada, kilalang kilala at malalim ang ugat. Malakas ang impluensya. At siya, anong karapatan mayroon siya na sa isang salita lang? Ay dapat kaming mawala? Tama ang sinabi ni Boss Son. Ang pamilya Zhao ay isa rin sa mga nangungunang pamilya sa Jiang Province. Paano namin puputulin ang sariling kinabukasan dahil lang sa kanyang simpleng salita? Boss Fang, malaki ang isyu na ito. Kung biro lang, pwede pa. Ngunit kung seryoso ka, ang pamilya Li ay hindi rin makakasang-ayon. Makingat kayo. Malubha ang sinabi ni Boss Fang. Nagtatanggol lang kami sa sarili. Pwede ang paghingi ng tawad at kompensasyon. Ngunit ang pagputol ng sariling kinabukasan ay imposible. Et ikaf, bata. Nakakuha ka ng pagkalang mula kay Boss Fang at Misong. Talagang kahanga-hanga, hindi ko kayang pantayan. Ngunit payo ko sa iyo, alamin ang iyong lugar at limitasyon. Kung lahat ng kilalang pamilya dito ngayon ay magtutulungan, baka hindi mo kayanin. Ganoon ka ba sigurado? Oo. Ako si Sun Zijian, ilang dekada nang namumuno sa Jiang Province. Itinayo ko ang pamilya Son sa pinakamataas na posisyon sa Jiang Province. Kahit walang titulo, may lakas pa rin ako. At kakayahan bilang sandigan. Ikaw, kung wala ang pagkalang ni Boss Fang at Misong, sa iyo, ano pa ang natitira? Kung mayroon ka talagang paan para makasunod ang lahat, bakit hindi mo ipakita sa amin? Sige, kung ganoon, bibigyan kita. So yan na. SA. Sa loob ng 3 minuto, gusto kong makita ang pamilya Sun na bangkarote. 3 minuto. Kahit hindi na kami kasing yaman ng pamilya, Sun noong aming kasikatan. Ang aming mga naitabi at ang aming negosyo, ay hindi mo kayang burahin sa loob lang ng 3 minuto. Maging si Boss Fang at SI Miss Song, ay hindi rin siguro makakagawa nito. San Xian, Malika. Kayang gawin ni MR Fang na mawasak ang pamilya Sun sa loob lang ng 3 minuto. Kung sinarili mo ang iyong kapahamakan, may pagkakataon ka pang mabuhay. Pero sa nangyari ngayon, mukhang hindi na mapapanatili ang pamilya Sun. Miss Song, bakit mo siya pinoprotektahan? Et saka, ngayong gabi, hindi lang ang pamilya Sun ang kasali. Tama, ang pamilya Zhao ay handang sumuporta sa pamilya Son. Mabuti. Kung gayon, ang 3 malalaking pamilya sa Jiang Province ay dapat nang tapusin. Oo. Mukhang talagang gusto mong gawin ito nang walang labis, walang kulang. Tama na. Paulit-ulit kang hindi gumagalang kay Boss Fang. Engata, Miss Song. Talaga bang dahil sa kanya, ay makikipag-away ka sa lahat ng pamilya sa Jiang Province? Anong karapatan mayroon ang mga pamilya sa Jiang Province para ihambing kay MR Fang? Kahit papaano, kami ay mga taong nasa mataas na posisyon sa Jiang Province. At siya, maliban kung mayroon siyang napakalakas na background na kaya niyang kontrolin ang lahat. Kung hindi, imposibleng pilitin kaming sirain ang aming sarili. Tama, imposible. Boson, may masamang balita. Ang grupo ay inatek at malapit ng mabangkarot. Ano? Ano ang sinasabi mo, Montag? Imposible. Kung gusto kang nabi, napatay niya ang pamilya. Baka maniwala pa ako. Pero ikaw, saan mo nakuha ang kapangyarihang ito? Pagkeng balita. Pagkeng balita lang ito. Fang Yichen. Ano pa ang mga bagay na hindi ko alam tungkol sa iyo? Ang bagong chairman ng Chanlong Group, hindi pa nagsisimula. Ang pamilya Wang ay wala na. Kung mawawala rin ang pamilya Son, ang buong Jiang Province, ay walang makakakain sa mga order ng tourist town. Huwag mo nang sabihin na isa kang walang karanasan na bata. Kahit si Boss Fang, ang malaking shareholder, ay walang kakayahang gawin ito. Kung hindi ka papatayin, hindi makatarungan. Bulak na ta. Ang chairman ng Chanlong Group, ipinapahayag ko ngayon. Fang Yichen, ang bagong chairman, ay malapit nang umakyat sa entablado. Dapat ka nang umalis. Dumating na ang iyong huling araw. Fang Yichen. Umasa es Boss Song et Boss Fang. Tama na ba ang lahat ng ito? Gusto mo bang guluhin ang buong Jiang Province? Suyu, sinabi ko na sa'yo, huwag mong gamitin ang iyong makipot na pananaw para sukatin ako. Maligayang pagdating sa bagong chairman. Anak. Maligayang pag-uwi. Ngayon lang ako nagkamali ng pagtingin. Ang pamilya Su. Ang pamilya Su ay tuluyang nagwakas, Xiaoyu. Kasalanan ko ang aking pagkabulag. Wala ng pamilya Sun sa Jiang Province. Ako si Sun Zijian, handang putulin ang aking sariling buhay. Pakiusap, Chairman, bigyan ng pagkakataon ang mga kabataan ng pamilya Son. Ang mga may mabuting asal ay maaaring. Salamat, Chairman Fang, kayo naman. Handang putulin din ang aming sariling buhay, at humihingi kami kay Chairman Fang, na bigyan ng pagkakataon ang mga kabataan ng aming 2 pamilya. Ang paglilinis sa mga pamilyang ito ay ipapasa sa'yo. Bakit ganito, isang gabi lang ang lumipas? Bakit? Tapos na. Ang pamilya Su ay hindi talaga nakaligtas sa pagbagsak.
Ipagbigay alam sa lahat ng malalakas na negosyo sa Jiang Province ang mga may integridad. Lahat ay maaaring sumali sa Jianlong Group pagkatapos ng 3 araw. Sundin ang utos ng chairman. Bukod pa rito, maglabas ng proklamasyon. Ako ay magmamana ng negosyo ng pamilya Fang at magiging chairman ng Jianlong Group. Sundin ang utos ng chairman.